Sa Chingtang Academy ay isinasagawa ang karaniwang seremonya ng paggising. Ang unang babaeng pumunta sa harap ng entablado para hawakan ang bato ay nagising ang isang si rank na talento, at mukha siyang labis na nadismaya. Hindi rin humanga ang ibang mga estudyante, ngunit kasama nila ang ating bida, si John Han, na nag-aalala kung anong talento ang kanyang magigising. Noon din, tinawag sa harap ang kasintahan ni Han, si Xiaomi, para hawakan ang bato. Sa paghawak sa bato, naglabas ito ng isang maningning na liwanag na mas nakakuha ng atensyon ng lahat kaysa sa kanyang nakakabaliw na likuran. Nang humupa na ang lahat, nakakontrata siya ng isang rank na spirit, ang Bloodstained Silver Spear, ang Immortal Fairy Spirit. Namangha ang mga estudyante dito dahil matagal nang walang S-Class Bonded Spirit na lumitaw sa Chingtang Academy. At para mas gumanda pa, mayroon itong dalawang katangian. At dahil may isang lalaki na ring nagising ang isang rank na spiritual bond kanina, naniniwala ang mga estudyante na kapag sumanib sila kay Xiaomi, sila ay magiging hindi mapipigilan. Gayunpaman, itinama ng isang estudyante ang kanyang kaibigan, pinaalalahanan siya na may kasintahan na si Xiaomi. Hindi pa man sila tapos mag-usap nang lumapit si Mei kay Han para gawin ang hindi inaasahan. Walang pag-aalinlangan, nakipaghiwalay siya kay Han, sinasabi sa kanya na hindi na sila magkalebel. Itinulak niya ito sa tabi, sinasabing huwag na siyang lalapit sa kanya sa hinaharap, na nag-iwan kay Han na napahiya. Napatulala si Han, ngunit sa parehong pagkakataon, hindi siya gaanong nag-aalala dahil hindi na siya ang dati na laging sumisipsip kay Mei para lang maging sila. Lumalabas na hindi kailanman nirespeto ni Mei si Han sa kanilang tinatawag na relasyon. Nakakagulat na isekay rin si Han sa mundong ito. At pagkatapos ng kanyang paglipat, naging iba na ang lahat para sa kanya. Sumali rin sa gulo ang ibang mga lalaking estudyante, iniinsulto si Han, at pinagsasabihan siyang huwag nang lumapit kay Mei kung ayaw niyang maturuan ng leksyon. Galit na tinanong sila ni Han kung bakit sila nagpapakatanga gayong kaya naman niyang gisingin ang isang rank na spirit sa sarili niyang proseso ng paggising. Gayunpaman, hindi sila nagsayang ng oras sa pangungutya sa kanya, sinasabing wala siyang pag-asang magising ang isang rank na spirit. Kahit si Mei ay hindi nagsayang ng oras para laitin siya. At habang abala silang lahat sa pangungutya sa kanya, tinawag si Han sa harap. Dala ang galit sa kanyang dibdib, lumakad siya papunta sa harap para hawakan ang bato. Sa paghawak sa malaking bato, walang anumang reaksyon, at pinagtatawanan na siya ng mga galit sa kanya. Sinabi ni Mei na isa lang siyang basura, dahil wala man lang siyang nagising, lalo na ang isang rank na spirit. Pinuri ng ibang mga estudyante si Mei sa hindi pananatili sa isang talunan tulad ni Han, sinasabing magaling siyang kumilatis. Bigla, isang malakas na shockwave ang tumama sa bato, at isang nakakasilaw na liwanag ang sumunod. Ang aura mula dito ay halos pumunit sa balat ng kanilang mga katawan, habang iniisip nila kung anong uri ng spirit ang kanyang gigisingin. Nagsimula silang gumawa ng kanilang mga haka-haka, ngunit mali silang lahat dahil sa huli, nagising ni Han ang isang triples na spiritual contract talent, na isang divine awakening. Agad na natulala si Mei sa hindi makapaniwala dahil hindi niya mapaniwalaan ang kanyang nakikita. Ang paggising ng isang SS-rank na Spirit Contract Master ay isang bagay na nangyayari isang beses lang sa 100 taon, at hindi niya inaasahan na si Han ang magigising ng pinakapambihirang kontrata sa lahat. Kahit ang mga estudyanteng nanonood ay nabigla dahil hindi nila inakala na si Han ang may pinakamagandang swerte sa kanilang lahat. Sa madaling salita, si Han ngayon ay nakatayo sa itaas ng lahat dahil ang mga SS-rank na Master ay kilala bilang mga tagapagbago mismo ng kasaysayan. Sa katunayan, ang huling rank na Spirit Contract Master ay mag-isang binago ang takbo ng digmaan sa pagitan ng mga tao at ng kuyog ng mga insekto na tumulong sa sangkatauhan na magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Sa tingin ko, sanay nakamit na ng sangkatauhan ang ganap na tagumpay kung hindi lang namatay ng maaga ang lalaking iyon. Hindi pa man nakakababa si Han sa entablado nang magsimulang tumakbo nang walang kahihiyan ang mga babae papunta sa kanya, hinihimok siyang piliin sila bilang kanyang Spirit Contract. May isa pang humimok kay Han na piliin siya dahil marami siyang cosplay outfits sa bahay na maaari niyang isuot araw-araw para magmukhang iba para kay Han. Gayunpaman, malamig na sinabi ni Han sa lahat ng mga babae na huwag siyang madaliin dahil hindi pa siya handang magdesisyon. Umalis si Han palayo sa kanila dahil alam niyang maaantala lang nila ang kanyang pag-unlad. Pagkatapos ay inilabas ni Han ang status window para tingnan ang kanyang mga stats at kakayahan. Ang kanyang mga kakayahan ay mula sa Divine Insight hanggang sa Observation at Great Harmony with Heaven's Way. Ang Divine Insight ay nagpapahintulot sa kanya na malaman ang lahat ng impormasyon ng Spirit Contract at ibalik ang mga Divine Spirit Contract sa kanilang orihinal na estado. Ang Observation Trait ay nagdodobo ng kanyang mga katangian ng Spirit Contract at tinitiyak ng Great Harmony of Heaven's Way na wala siyang limitasyon sa bilang ng mga Spirit Contract na maaari niyang gawin. Hindi nagtagal ay lumapit si Mei kay Han at iminungkahi na magkabalikan sila dahil hindi niya inaasahan na magigising niya ang ganoong kahanga-hangang talento. Gamit ang kanyang kakayahan, inoobserbahan niya ang mga katangian ni Mei at napagtanto niyang nakikita niya ang lahat salamat sa Divine Insight.
Nang mapansin ni Mei na hindi siya nagsasalita, nagsimula siyang mag-alok ng mga halik at kung ano-ano pa, ngunit tinanggihan siya ni Han ng walang pag-aalinlangan. Nagpasya si Han na maglakad-lakad na may intensyong gamitin ang kanyang divine insight upang makahanap ng mga angkop na spirit contract. Pinalibutan siya ng mga babae, hinihimok siyang piliin sila habang pinagtatawanan din ang ganda ng akademya, si Xiao Wei, dahil sa paggising ng isang basurang E-rank na spirit. Siguradong sigurado ang ibang mga babae na tapos na siya dahil walang pipili sa isang taong hindi nakapasa sa evaluation ceremony. Tumulo ang luha sa kanyang mukha habang nagtataka kung bakit siya nakakatanggap ng hindi makatarungang pagtrato dahil lang sa nagising niyang E-rank na spirit contract. Pinikit niya ang kanyang mga mata sa pagkadismaya at umalis siya sa inis, ngunit nabangga niya si Han. Sinalo siya ni Han bago siya matumba at humingi siya ng paumanhin sa pagkakabangga sa kanya, ngunit tiniyak niya na ayos lang ang lahat. Pagkatapos ay tiningnan ni Han ang kanyang mga stats at napagtanto niyang tunay na nagising niya ang isang E-rank na talento, ngunit mayroong kakaiba dito. Ito ay isang E-rank na talento na tinatawag na Fuchichin, na isa sa isa-0 sinaunang banal na artifact. Nagulat si Han nang makita ito dahil alam niyang ang kanyang Divine Awakening talent ay makakatulong sa E-rank na talento na maabot ang potensyal nito. Napansin ni Wei na tahimik siya at tinanong niya kung may problema. Pagkatapos ay ginulat siya ni Han sa pagsasabing gusto niya itong maging kanyang spirit contract. Natulala si Wei nang marinig ito at kahit ang ibang mga babae ay hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Nagsimula silang magtanong kung bakit siya makikipagkontrata sa isang taong itinuturing na walang silbi. Bago pa magkagulo ang mga babae, dumating ang punong guro, si Chen Guangpu. Sinabi niya kay Han na naintindihan niyang maaaring gusto niya si Wei dahil maganda ito, ngunit sinabi niya na ang pakikipagkontrata sa isang spirit ay hindi dapat ginagawa ng padalos-dalos. Ipinaalam ni Chen kay Han na siya ang kinabukasan ng kontinente, at mayroon siyang misyon na talunin ang kuyob ng mga insekto para mabawi ang mga nawalang lupain para sa sangkatauhan. Sumang-ayon si Yu sa punong guro, sinasabi kay Han na hindi karapat-dapat ang kanyang talento para sa kanya. Sakto namang dumating ang tagapagbantay ng Deep Blue City, si Zhao Hu, na ninong din ni Mei. Lumapit si Hu kay Han, inaakusahan siyang binubuli ang kanyang inaanak gamit ang kanyang ses-rank na talento. Binalaan ni Hu si Han, sinabing mag-ingat siya dahil kung magpasya siyang pahirapan ang buhay nito, hindi na ito makakaalis. Nakangiti si Mei sa likuran, sinasabihan si Han na humingi ng tawad at makipagkontrata sa kanya agad. Gayunpaman, tiningnan siya ni Han nang may pandidiri at tinanong kung karapat-dapat ba siya. Ikinagalit ito ni Hu, at nang akmang sasampalin na niya si Han, hinawakan ni Chen ang kanyang braso at pinigilan siya. Pinakiusapan ni Chen si Hu na huwag magpadalos-dalos dahil si Han ay isang pambihirang talento, at na-report na niya ang talento nito sa mga nakatataas. Sinabi ni Hu na handa siyang patawarin si Han, ngunit kailangan niyang makipagkontrata kay Wei. Sa kaloob-looban, hinihintay ni Hu na suwayin siya ni Han para masira niya ito. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Han sa kanila na handa siyang makipagkontrata kay Yue dahil walang sinuman ang makapagpapabago ng kanyang isip tungkol dito. Pagkatapos ay hinawakan ni Han ang mga kamay ni Yue, sinasabing sumunod sa kanya upang makabuo sila ng kontrata. Humingi ng paumanhin si Yue sa pagdudulot ng gulo, ngunit tiniyak niya na walang dapat ipag-alala dahil karapat-dapat ito. Agad na pinagana ni Han ang kanyang kakayahan habang malapit na siyang bumuo ng kontrata at naglabas ito ng isang malakas na liwanag na bumalot sa lahat. Naging matagumpay ito, at binigyan si Han ng isang instrumentong pangmusika, na siyang sinaunang banal na sandata na hugis espada, ang Fukikin. Lubos na namangha si Han sa kanyang tinitingnan dahil ang soul contract ay binubuo ng mga attack at support composition na masasabing isang kasanayang walang kahinaan. Pagkatapos ng proseso ng paggising, nabigla si Wei dahil umangat siya mula E-rank patungong ses-rank. Tumakbo siya sa mga bisig ni Han, pinasasalamatan siya sa pagbabago ng kanyang buhay. Sa kabilang banda, nagrereklamo si Mei kay Hu, sinasabing kailangan niya siyang bayaran dahil ipinahiya siya ni Han. May kumpiyansang sinabi ni Hu kay Mei na wala siyang dapat ipag-alala dahil nakipagkontrata na siya sa isang E-rank na spirit, kaya otomatikong nasira na ang kanyang talento. Tiniyak niya kay Mei na patuloy niyang pahihirapan ang buhay nito sa lungsod. Pagkatapos ay sinabi niya na naihanda na niya ang lahat para sa spirit contract assessment na magaganap kinabukasan. Ipinagyabang niya kung gaano siya kalakas sa lungsod, sinasabi kay Mei na para na siyang isang Diyos. Nagpasalamat si Mei kay Hu sa kanyang tulong, ngunit sinabi ng lalaki na kailangan niya itong bayaran sa anumang paraan. Pagkatapos ay iminungkahi ni Mei na pumunta sila sa kanilang karaniwang lugar at nangakong babayaran siya doon mismo. Mabilis na sumang-ayon si Hu dito, sinasabing hindi na siya makapaghintay na magsaya silang dalawa. Makalipas ang ilang oras, lumabas online ang mga negatibong ulat tungkol kay Han. Ang ulat ay tungkol sa katotohanang nakipagkontrata siya sa isang mababang ranggo na spirit dahil sa pagnanasa. Tila, lahat ng ito ay dahil sa mga hakbang na inilatag ni Hu para parusahan si Han. Nang makita ito ni Mei, lalo pa niyang pinatindi ang saya na ginagawa niya kay Hu para mas lalo siyang mabayaran. Lalo itong nakapagpainit sa kanya,
At ipinangako niya kay May na simula pa lang ito ng mga problema ni Han dahil sa sandaling magsimula ang assessment, ipapakita niya kung ano ang tunay na kalupitan. Kinabukasan, lahat ng mata ay nakatingin kina Han at Yu sa cafeteria dahil sila ang pinakasikat na magkasintahan sa bayan. Pinag-uusapan nila ng masama si Han, sinasabing sinira niya ang kanyang karera sa pakikipagkontrata sa isang mababang ranggo na spirit. Naririnig ni Yu ang lahat ng kanilang pinag-uusapan at humihingi siya ng paumanhin sa lahat ng pinagdadaanan ni Han. Ngunit sinabi ni Han na huwag siyang humingi ng paumanhin. Hinaplos niya ang ulo nito, pinaalalahanan na siya ang pinakamaganda sa paaralan, kaya dapat magkaroon siya ng tiwala sa sarili. Pinaalalahanan din niya itong kumain ng marami para hindi siya mahuli sa assessment ng Spiritual Contract Master. Sumang-ayon si Wei dito, at hinimok siya ni Han na huwag pansinin ang mga nang insulto para maipakita nila kung ano talaga ang kaya niyang gawin sa huli. Abala sila sa pagkain nang biglang dumating ang bastos na si Wang Lumao para sirain ang moment nila. Nandidiring tiningnan siya ni Han bago tanungin kung sino siya, at buong kumpiyansang sumagot ito na siya ang bagong spirit contractor ni May. Iniluwa ni Han ang kanyang pagkain para ipakita ang pandidiri ng marinig ito, at halos himatayin si Wei sa katatawa. Sumigaw si Lumao kay Han na parang troll, tinatanong kung bakit siya tumatawa, at sumagot si Han na may naisip lang siyang nakakatawa. Dumating naman si May at hinawakan ang kamay ni Lumao, sinasabihan itong huwag ibaba ang sarili sa level ni Han dahil isa lang siyang basura na nagpakababa. Dahil magsisimula na ang assessment, iminungkahi niyang umalis na sila, at binantaan ni Lumao si Han, sinabing hintayin niya ang gagawin niya sa kanya. Ilang sandali pa, dumating sila sa arena kung saan nagtitipon ang mga estudyante. Lumabas ang host para batiin ang lahat sa assessment exercise. Ipinaliwanag niya na ang pagsubok ay may iba't ibang antas ng hirap sa bawat yugto, at ang pagpasalang sa isang yugto ay itinuturing ng tagumpay. Para simulan ang ehersisyo, tinawag sa entablado sina May at Lumao. Buong kumpiyansang naglakad ang dalawa sa entablado, at di nagtagal ay bumukas ang pinto ng arena para ilabas ang isang black moth bug na may test difficulty level na 7. Nang magsimula ang ehersisyo, naging sibat si May at hinawakan siya ni Lumao para labanan ang insekto. Tumalon si Lumao sa ere at sumugod sa insekto, nagpakawala ng malakas na hiwa na nagpatumba sa halimaw. Pero hindi siya tumigil doon, tumalon siyang muli patungo sa insekto at tinusok ang katawan nito gamit ang napakalakas na puwersa. Namangha ang mga estudyante nang makita nila kung gaano kalakas ang isang rank talent spirit contract master. Samantala, pinapanood ng mga pinuno ng distrito ang assessment sa likod ng entablado. Isa sa kanila, si Wei King, ang pinuno ng unang distrito, ay hindi gaanong humanga dahil naniniwala siyang nahihirapan pa rin si Lumao laban sa halimaw. Sumang-ayon si Lin Jingsuan, ang pinuno ng ikalawang distrito, na nagsasabing dapat ay isang tira lang ni May ang halimaw, ngunit nahirapan pa rin ito, na nangangahulugang 20% siyang mas mahina kaysa sa mga normal na rank spirit. Sinabi ni Lin na malamang kulang sa disiplina sa sarili si May sa kanyang pamumuhay, na naging sanhi ng pagtagas ng spiritual energy. Nasa silid din si Hugh at halatang alam niyang tama sila, pero wala siyang masabi kahit nakitang-kita sa mukha niya ang pagkakasala. Pabalik sa arena, binati ng host sina May at Lemao sa pagpasa sa pagsubok. Lumalabas na nasira ng dalawa ang dating record ng akademya, na pagtalo sa isang level 6 difficulty level. Namangha ang lahat ng estudyante dito, at hindi na sila nagsayang ng oras para tuyain sina Han at Yu, sinasabing gusto nilang makita ang kahiyahiyang performance nila. Sakto namang tinawag ng examiner sina Yu at Han sa entablado. At nang bumukas ang pinto ng arena, sinalubong sila ng isa 0 Black Moth Bug na level 1. Nagulat si Han nang marinig ito, at kahit si Yu ay hindi makapaniwala sa nakikita. Kahit na level 1 na halimaw lang ang mga bug, 10 pa rin sila, kaya para na rin itong level 1-0 na pagsubok. Pati ang mga estudyante ay nagulat na mas mahirap ang pagsubok ni Han, pero wala silang pakialam dahil gusto lang nilang magdusa siya sa pagkuha ng isang A-rank spirit. Sinabi ng examiner kay Han na dahil sa rank siya, dapat siyang harapin ang 1-0 beses na hirap kumpara sa iba. Lumalabas na nakipag-usap si Hu sa examiner para pahirapan si Han para hindi ito makapasa sa assessment. Kahit naawa ang examiner sa buong sitwasyon, wala siyang magawa at sinisi niya si Han sa pagbangga sa maling tao. Dahil wala nang magagawa, napilitan si Han na harapin ang nakakatakot na halimaw sa kanyang harapan. Kahit gaano karami ang halimaw na kailangan niyang harapin, hindi natakot si Han ni Katiting. Sinabihan niya si Yu na mag-transform para malabanan nila ang halimaw. At sa sandaling mag-transform siya sa musical weapon, isang tira lang ni Han ang mga halimaw ng napakadali. Gulat na gulat ang mga estudyante dahil hindi kapanipaniwala na si Han, na kumuha ng isang A-rank spirit, ay madaling natalo ang mga halimaw na parang wala lang. Yung mga naniniwalang mas magaling sila kay Yu Wei ay hindi na alam kung ano ang paniniwalaan sa puntong ito. Pati ang examiner ay tulala, napapaisip kung sino ba talaga si Han. Tumayo ang mga pinuno ng distrito para titigan ang kanilang screen sa sobrang gulat.
Talagang tuliro si Wei dahil noong panahon niya, inabot siya ng 30 segundo para pumatay ng ganoong karaming langgam, pero si Han ay ginawa ito sa 1 segundo lang. Sumang-ayon si Lin na malakas si Han, pero nag-aalala siya dahil tumaas ang hirap ng assessment kaysa sa dati. Mabilis na sumingit si Hugh, sinabing pansamantalang itinaas ng mga guardian ng Deep Blue City ang hirap dahil gusto nilang subukan ang kakayahan ni Han. Sa kaloob-looban, galit na galit si Hugh na nalampasan ni Han ang unang pagsubok ng walang kahirap-hirap at ikinumpara niya ito sa isang ipis. Si Wei naman ay hindi nababahala sa hirap ng pagsubok dahil ganoon din naman noong panahon nila. Inutos ng matanda sa silid na ipagpatuloy ang assessment dahil gusto niyang makita ang limitasyon ni Han. Nagsimula na ang ikalawang yugto at 20 langgam ang pinakawalan sa arena. Gaya ng dati, ginamit ni Han ang musical power ni Yu Wei at pinuksa ang mga halimaw ng madali. Buong kumpiyansang idineklara ni Han na wala lang sa kanya ang mga halimaw at gusto pa niya ng marami. Nagsigawan sa galit ang mga estudyante, sinisigawan si Han na masyado siyang mayabang. Nang makita kung gaano kahanga-hanga si Han, agad idineklara ni Wei na mapupunta si Han sa kanyang distrito. Subalit, nakipagtalo si Yechu ng 3 Red District, sinasabing mas makabubuti para kay Han na sumali sa kanyang distrito kung saan siya lalago, kaysa sa unang distrito na para na ring Death Squad. Agad na lumingon si Wei kay Ye, tinatanong kung sinusubukan niyang agawin si Han mula sa kanya. Sumagot si Ye, sinabihan si Wei na wala ang hipag niya sa ngayon, kaya hindi siya takot sa kanya. Habang abala sa pagtatalo ang dalawa, sumingit ang pinuno ng 4 Ye District, si Shinjeki, at sinabi sa dalawa na mas maganda kung mapupunta si Han sa kanya dahil nakatuon ang distrito niya sa Relic Exploration. Lumingon ang dalawa at sinigawan ang lalaki, sinabihang lumaya siya. Sa wakas ay sumingit ang matanda, na kanilang guro, sinisigawan ang mga maiingay na bata na tumigil na sa pagtatalo. Tinanong ng matanda si Lin kung ano ang palagay niya sa buong assessment, at iminungkahi ni Lin na taasan pa ang hirap dahil mukhang masyadong madali ang kasalukuyang antas para kay Han. Sumang-ayon ang matanda dito, at nang marinig ito ni Hugh, napangiti siya, naniniwalang lagot na si Han. Sakto namang inanunsyo ng examiner sa lahat na iniutos ng nakatataas na itaas ang hirap sa pinakamataas na pamantayan. Haharapin na ngayon ni Han ang 10 second tier na higanteng Armored Lizard at 10 second tier na Thunderbird. Nang marinig ito ng mga estudyante, nabalot sila ng takot dahil naniniwala silang sobra na ang pagsubok na ito para kay Han. Si Han naman ay hindi man lang nabahala, sinabi sa lahat na masyadong mababa ang hamon para sa kanya. Tinukso siya ni Lumao at may isa pagiging mayabang, naniniwalang malapit na siyang mabugbog. Inihanda ni Han ang kanyang sandata, at nagpakawala siya ng mga Armored Knight para labanan ang mga halimaw. Sumugod ang mga knight sa mga halimaw, pinapatay ang mga butiki, habang ang mga ibon ay nagbibigay ng long-range attack cover para sa kanilang mga kasama. Napigilan nito ang mga knight, at nang mapansin ni Han na napipigilan ang kanyang mga knight, kumilos na siya. Nagpakawala siya ng isang breakthrough song, at lumundag siya patungo sa mga ibon, winasak ang kanilang depensa sa isang atake. Napanganga ang mga manonood sa gulat dahil hindi pa naririnig na ang isang first-tier contract Spirit Master ay tumatalo sa isang kawan ng second-tier na halimaw na parang wala lang. Nagtataka pa rin sila kung paano ito nagawa ni Han nang magpakawala siya ng isa pang atake na pumuksa sa mga halimaw. Namamangha ang mga manonood dahil hindi nila inaasahan na mayroong estudyanteng mas nakakatakot pa kaysa sa mga halimaw mismo sa panahong ito. Nagsimula silang magtanong kung gaano kalakas ang kapangyarihang tinatago ng lalaki dahil sa puntong ito, natapos na niya ang level 3 difficulty. Napatayo na sa kanilang mga upuan ang mga pinuno ng distrito dahil hindi sila makapaniwala sa napakalaking talento sa kanilang harapan. Sabi ni Lin, hindi maarok ang musical skills ni Han, at ang amplifying speed niya ay hindi bababa sa 10 beses ng normal na bilis na talagang hindi pa naririnig. Ayaw maniwala ng matanda na isang E-rank spirit lang si Yu Wei, kaya tinawag niya ang kanyang assistant na si Afu. Dahil may kapangyarihan si Afu na tukuyin ang rank ng mga contracted spirit, gusto niyang ipasuri ang rank ni Yu. Biglang sumagot si Afu na nasuri na niya at sinabing ang sitwasyon ni Yu ay katulad ng sa isa pang babae na nagngangalang Lingzen. Nagulat ang matandang master nang marinig ito dahil nangangahulugan itong tinukoy siya ng bato bilang E-rank, ngunit iba ang sinasabi ng kanyang talento. Sa madaling salita, naging napakalakas niya dahil nakipagkontrata siya kay Han at sinabi ni Afu sa matanda na ito ang konklusyon. Nabigla ang matandang master, at sinabi niya kay Afu na kung ganoon, kailangang magkita sina Lingzen at Han. Tinanong ng matandang master si Afu kung naaalala niya ang E-rank contracted spirit talent ni Lingzen, at sumagot ito ay ang Shenong Cauldron. Pabalik sa arena, sinabi ni Han sa examiner na gusto niyang ipagpatuloy ang assessment, at tinanong siya ng lalaki kung sigurado ba siya sa sinasabi. Tiniyak ni Han sa lalaki na hindi siya baliw, at pumayag ang examiner sa desisyon niya dahil naniniwala siyang isa lang siyang sabik na kabataan. In-upgrade si Han sa level 4 difficulty at determinado siyang makita ang kanyang mga limitasyon, kaya tinapos niya ang mga halimaw. Sa isang iglap, lumipat siya sa ika-5 difficulty,
at unti-unti, umabot siya hanggang sa ika-9 na round. Nang makarating siya sa examiner, namangha ito, at iminungkahi niyang tumigil na si Han, ngunit tumanggi si Han, sinabing gusto niyang hamunin ang ika-10 antas. Sinigawan siya ng examiner, tinatanong kung baliw ba siya, dahil mula nang magsimula ang assessment, wala pang sinuman ang nagtagumpay sa paghamon sa difficulty level 1-0. Kumbinsido rin ang mga estudyante na walang lakas si Han para harapin ang level 1-0 difficulty dahil kagigising lang niya. Ang level 1-0 ang huling antas, at magtatampok ito ng isang tunay na third rank na halimaw, na maaaring ikamatay niya kung ipipilit niyang magpatuloy. Kahit si Wei at ang kanyang mga kasamahan ay hanggang level 9 lang ang hinamon sa assessment system noong panahon nila. Kahit noong panahong iyon ay isang bagong record sa loob ng 100 taon. Iniisip na ni Linda na sa distrito niya si Han, pero handa si Wei na bugbugin ang sinumang gustong umagaw kay Han mula sa kanya. Lumalabas na sa wakas ay nakita na ni Lin kung gaano katalentado si Han, at handa siyang labanan si Wei para makuha si Han. Sa arena, sinabi ng examiner kay Han na hindi niya ito pipigilan kung sa tingin niya ay kaya pa niyang hamunin ang ika-10 antas, ngunit tiniyak niyang hindi ito mananalo sa kasalukuyang estado niya. Umupo si Han, sinabihan ng examiner na bigyan siya ng oras para makabawi bago magsimulang muli. Agad siyang sinabihan ng examiner na, ayon sa mga patakaran, mayroon lamang siyang hindi higit sa 5 minuto para magpahinga. Ngunit sumingit si Han na kailangan niya lang ang oras ng isang kanta. Nagsimula siyang tumugtog, at agad itong nagpa-activate ng mabilis na paggaling na naglalabas ng healing magic. Hindi makapaniwala ang mga manonood sa kanilang nakikita dahil binabawi ni Han ang kanyang nawalang lakas, na nangangahulugang ang spirit na kanyang kinontrata ay isang all-rounder spirit. Dito nila sa wakas na intindihan na ang kinontratang spirit ay talagang nakakatakot. Sa likod ng entablado, handa nang gibain ni Lin at Wei ang buong gusali para malaman kung sino ang makakakuha kay Han. Nasa kalagitnaan ng kanilang pagtutuos ang dalawa nang ipahayag din ng pinuno ng District 5, si Liu Jingchun, ang kanyang interes kay Han. Ikinatwiran niya na bababa ng hindi bababa sa 30% ang bilang ng mga namamatay na spirit contractor sa larangan ng digmaan kung pupunta si Han sa kanyang distrito, ngunit sabay siyang sinigawan ng dalawa. Sinasabing imposibleng mangyari ito. Napilitang pumasok muli ang kanilang master upang pakalmahin ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na ang 8 pangunahing distrito ay may kanya-kanyang responsibilidad. Sa madaling salita, ang unang distrito ay magaling sa mga mapagpasyang labanan. Ang ikalawang distrito ay magaling sa estratehiya. Ang ikatlong distrito ay nagpapalawak ng mga teritoryo. Ang ika-4 na distrito ay nag-explore at naghahanap ng katotohanan. Ang ika-5 distrito ay nagliligtas ng mga buhay. Ang ika-6 na distrito ay nagbabantay sa mga mahahalagang daanan. Ang ika-7 distrito ay tumatawid sa mga karagatan, at ang ika-8 distrito ay nananatili sa likod ng mga eksena. Ipinaliwanag ng matanda na ang 8 distrito ay ang mga haligi na sumusuporta sa Daxia. Inamin ng matanda na matagal na niyang gustong bumuo ng ika-9 na distrito, ngunit hindi niya ito itinuloy. Nang marinig ito ng kanyang mga disipulo, napagtanto nila na isinasaalang-alang na ng kanilang master ang pagbuo ng ika-9 na distrito na si Han ang pinuno, ngunit ang malaking tanong ay kung kaya ba ni Han ang gawain. Para sa huling pagsusulit ni Han, na level 1-0 difficulty, makakalaban niya ang isang 3rd level Zerg Red Flame Beast. Sinabi ng examiner kay Han na mula sa ika-10 antas, itinuturing na siyang nakapasa sa pagsubok kung makakaligtas siya sa atake ng halimaw sa loob ng 3 minuto. Nagpakawala ang Zerg ng isang malaking heat wave mula sa kanyang katawan na halos malitson ang mga manonood upang ipakita kung gaano siya kalakas. Nang humupa ang heat wave, nagulat ang mga manonood na makitang nakatayo si Han nang hindi gumagalaw ni 1 pulgada. Inaasahan nilang tumatakbo na si Han sa ngayon dahil ang Zerg ay hindi isang halimaw na dapat paglaruan. Lumingon si Han kay Wei. Tinatanong kung handa na ba siya para sa laban, at siniguro niya sa kanya na susuportahan niya siya anuman ang maging desisyon niya. Pagkatapos ay gumalaw na si Han, sumugod patungo sa halimaw na may malakas na aura na nagpapahayag na hindi lang siya nandyan para mabuhay. Ang kanyang pagsugod ay agad na napigilan ng fireball attack ng halimaw. Tumalon pa atras si Han para maiwasang malitsyon ng baliw na halimaw. Pagkatapos ay kumalma si Han, at nagsimula siyang tumugtog ng isang himig para magpakawala ng isang wind attack. Agad na dumating ang isang malakas na hangin na yumanig sa buong arena kaya't halos mahubaran ang mga manonood. Inatake ni Han ang halimaw gamit ang napakalakas na kapangyarihan ng hangin at pinagpira-piraso nito iyon. Gulat na pinanood ng lahat habang nagiging abo ang Zerg sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ayaw nilang maniwala na nakapasa talaga si Han sa pagsubok dahil nagtala siya ng record na baka hindi na muling mabasag. Halos mamatay sa galit si Lumao at may dahil ang nangyayari ay ang pinakahuling bagay na inaasahan nilang makita. Galit na galit si May na inagaw ni Han ang spotlight mula sa kanila. Sa arena, maaaring nakapasa si Han, ngunit dahil masyado niyang pinilit ang sarili, hinimatay siya. Pagmulat ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa test space, at nakatayo sa harap niya si Lin.
Bago magpanik si Han, ipinakilala niya ang kanyang sarili, sinasabing nandyan siya para magtanong ng ilang bagay. Hinihiling ni Han na malaman kung ano ang mga tanong na gusto niyang itanong, at tinanong siya ni Lin kung aling panig sa tingin niya ang mananalo sa pagitan ng sangkatauhan at ng Zerg. Sumagot si Han na maaaring manalo ang Zerg, ngunit kasabay nito, hindi matatalo ang sangkatauhan. Humanga si Lin sa kanyang sagot, at tinanong niya siya na bilang isang contract master, gusto niyang malaman kung para saan siya lumalaban. Sumagot si Han na lumalaban siya para pigilan ang Zerg sa pagsira sa kanilang tinubuang lupa para mabuhay ang mga tao sa kapayapaan at kasaganaan. Idinagdag niya na gusto niyang itayo ang watawat ng Daxia sa buong lupain nila upang ibalik ang kanilang kaluwalhasyan sa dating panahon. Pagkarinig nito, lumitaw sa eksena ang matandang master na pumapalakpak para kay Han. Hindi siya nagsayang ng oras at inalok si Han na maging disipulo niya, at ipinakilala ni Lin ang kanyang master bilang si Li Shutong. Nagulat si Han nang marinig ito dahil kilala niya ang pamilyang Li dahil sila ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Daxia. Tila, 100 taon na ang nakalipas, nagpa siya ang 3 pangunahing Zerg Emperor na magsanib puwersa sa pagtatangkang lipulin ang Daxia, at halos magtagumpay sila. Ngunit sa sandaling iyon, mag-isang nilabanan ni Shutong ang 3 Zerg Emperor, pinatay sila at iniligtas ang Daxia. Sa pag-alala pa lang dito, mas naging interesado si Han na maging disipulo ng matanda, tinatanong siya kung maaari ba talaga siyang maging disipulo nito. Tiniyak ni Shutong sa kanya na maaari kung gugustuhin niya, at yumuko si Han sa harap niya, nag-aalay ng kanyang pagbati sa kanyang bagong master. Pinuri siya ni Shutong, sinasabing mas gusto niya ito kaysa sa iba. Tinapik niya ang balikat ni Han, sinasabing wala siyang gaanong maibibigay sa kanya dahil ito ang kanilang unang pagkikita. Gayunpaman, bibigyan niya siya ng isang singsing na gawa sa mga buto ng isang Nth Stage Zerg Emperor na pinatay niya noon. Inihayag ni Shutong na naglalaman ito ng isang storage space, at lubos na namangha si Han dito. Sa pagtingin pa lang sa singsing, nakikita niyang naglalaman ito ng napakalakas na aura. Dahil dito, napaisip siya kung gaano kalakas ang Nth Stage Emperor bago ito mamatay, dahil ang mga buto pa lang nito ay nagtataglay na ng ganoong kalakas na kapangyarihan. Sinabi ni Shutong kay Han na kayang takutin ng singsing ang mga mas mababang antas ng Zerg, ngunit laban sa mas malalakas na Zerg, magiging mas agresibo sila. Sinabi ni Shutong sa kanya na maaari niyang piliing huwag itong isuot palagi kung nag-aalala siya. Tiniyak ni Han kay Shutong na palagi niya itong isusuot dahil ito ay isang alaala mula sa kanyang master. Malakas na tumawa si Shutong nang marinig ito, sinasabi sa iba na gusto niya ang diwa ni Han. Ginamit niya ang pagkakataon para asarin ang ibang mga disipulo, sinasabing mga duwag sila, kaya naman natatakot silang isuot ang singsing kapag inaalok niya sa kanila. Iminungkahi ni Shutong na lampasan na nila ang mga walang kwentang usapan, at sinabi niya kay Han na sigurado siyang pagod na sila ni Yu matapos makumpleto ang pagsusulit. Inamin ni Shutong na nasa magandang mood siya sa araw na yon, kaya't handa siyang ilibre sila ng isang malaking kainan. Ilang sandali lang, nakarating sila sa isang restaurant na tinatawag na Deep Blue Hotpot. Nang makaupo na sila, sinabi ni Shutong kay Han na malapit nang sumama sa kanila ang kanyang mga senior dahil inimbita rin niya sila. Hindi nagtagal, nagsimula na silang dumating, at ipinakilala nila ang kanilang sarili kay Han mula kay Lin hanggang kay Lu. Tumayo si Han, at nag-alok ng kanyang mapagkumbabang pagbati sa kanyang mga senior. Ngunit ipinaalam nila sa kanya na hindi niya kailangang maging formal dahil pamilya sila. Sinabi niya kay Han na hindi lahat sa kanila ay nakarating, ibinunyag na ang ika-6 na kapatid ay kasalukuyang nagbabantay sa hangganan at hindi makaalis. Ang ika-7 kapatid ay nasa ibang bansa rin, kaya maaaring hindi niya ito makita sa ngayon. Pag-uusapan na sana nila ang ika-8 kapatid nang biglang lumitaw sa silid ang mismong demonyo. Nakakagulat, ibinigay lang ng lalaki ang kanyang contact card kay Han, sinasabing kontakin siya kung kailangan niya ng tulong, ngunit sinabi sa kanya na iisa lang ang kanyang pagkakataon. Natulala si Han, at nabanggit niya na ang ika-8 kapatid ay may kakaibang pag-ugali. Naglabas si Lin ng mga regalo na ipinadala ng iba, sinasabi kay Han na ang mga ito ay martial arts techniques, battle robes, at iba pang mga kapaki-pakinabang na gamit. Nagsasaya sila hanggang sa isang mataba at pangit na babae ang pumasok sa silid na gumagawa ng gulo. Lumalabas na ang pangit na babae ay tiyahin ni Yue, at sinisigawan niya si Yue, inaakusahan siyang tumakas para magpakasaya gayong lagi siyang kumakain sa kanila bago pa siya magising. Sinubukan ni Yue na sabihin sa babae na hindi ito ang iniisip niya, ngunit iniunat nito ang kanyang kamay patungo kay Yue, handang sampalin siya sa mukha dahil sa pagsagot sa kanya. Gayunpaman, hinawakan ni Han ang kanyang braso, at agad na nakilala ng babae si Han bilang ang lalaking gumawa ng kontrata kay Yue. Nagsalita siya ng bastos kay Han, sinasabing niloko niya si Yu para gumawa ng kontrata sa kanya. Malamig siyang tinanong ni Han kung ano ang gusto niya, at nagsimula siyang dumaldal, sinasabing siya ang nagpalaki kay Yu sa lahat ng mga taon na ito, kaya nararapat siyang makatanggap ng kompensasyon. Agad na sinigawan ni Yu ang babae, sinasabing itigil na niya ang kanyang mga kalokohan. Pagkatapos ay sinabi ng babae kay Yu na huwag niyang isipin na sikat na siya dahil lang nakapasa siya sa assessment test.
Nagsimulang magyabang ang babae, sinasabi kay Yu na ang kanyang tiyuhin ay mula sa 4 District. At kung patuloy siyang sisigawan, kukontakin niya ito para siguraduhin hindi mananatili si Yu sa grupo ng mga Spirit Contract Master. Narinig ito ni Shen at sinubukang kausapin ang babae, ngunit pinatahimik niya ito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Shutong, tinatanong kung siya ba ang lolo ni Han, at tinawag siyang matandang hukluban. Pagkatapos ay sinabi niya kay Shutong na kung gusto nila si Yue, kailangan nilang bigyan siya ng ginto, dote, bahay, at kotse na lahat ay nakapangalan sa kanya. Binanggit niya na mayroon silang mga kamag-anak sa 3, 4, at 5 battle zone, at kung hindi nila ibibigay ang gusto niya, magsisisi sila. Inihampas ni Shutong ang kanyang kamay sa mesa, pinapagalitan ang kanyang mga disipulo, dahil naghihintay lang sila habang iniinsulto siya ng matabang iyon. Inutusan niya silang tawagan ang kani-kanilang mga distrito, at agad na kinuha ng grupo ang kanilang mga telepono para tumawag. Akala ng babae ay tumatawag sila ng mga gwardiya, o kung ano paman, at idinagdag niya na marami siyang koneksyon. Sakto namang tumunog ang kanyang telepono, at nang sagutin niya ang tawag, tiyuhin pala niya yon. Bago pa man siya makapagsalita, sinigawan siya ng lalaki sa telepono, tinatanong kung sinusubukan ba niyang ipahamak silang lahat. Sinabi ng lalaki sa kanya na huwag na siyang tatawag muli at tapos na sila. Habang sinisigawan siya ng lalaki sa telepono, pinagtatawanan siya ni Shutong dahil sa paniniwalang mayroon siyang mga koneksyon. Bago niya ibaba ang tawag, binalaan niya itong huwag pakialaman si Han at Yu kung pinapahalagahan niya ang kanyang buhay. Sa gulat, ibinagsak at nabitawan ng babae ang kanyang telepono, iniisip kung ano ang nangyari. At dumating ang mga katulong ng restaurant para sabihan ang babae na huwag gumawa ng gulo. Sinubukan niyang ibaling ang sisi kina Shutong at sa iba pa, sinasabing sila ang nambubuli sa kanya. Dahil nakitang hindi siya makikipagtulungan, napilitan silang kalagkarin siya palabas ng restaurant. Yumuko si Yue kay Shutong, humihingi ng kanyang taos-pusong paumanhin, sinasabing siya ang dahilan ng lahat ng nangyari. Gayunpaman, sinabi ni Shutong na huwag niyang sisihin ang sarili dahil nangyayari ang lahat ng ito dahil nawalan siya ng mga magulang. Pagkatapos ay sinabi ni Shutong sa kanya na mula sa sandaling iyon, siya at si Han ay naging pamilya na niya tulad ng kanilang mga senior. Sa katunayan, ipinaalam niya sa kanya na hindi na niya kailangang bumalik sa bahay ng kanyang tiyahin, sinasabing maaari siyang manatili sa kanyang bahay. Habang may luha sa kanyang mga mata, pinasalamatan niya ang matanda sa kanyang kabaitan, at hinikayat ni Shutong ang dalawa na kumain hanggang sa mabusog. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung paano inihahanda ang mga pagkain, at sinamantala ni Han ang pagkakataon upang tanungin siya kung saan siya nabibilang. Sinabi niya sa kanya na lahat ay may kanya-kanyang landas, at hindi niya mahuhulaan ang kanyang landas. Habang patuloy silang kumakain, tinanong ni Han si Shutong kung bakit hindi pa sumasama sa kanila ang mga asawa ng kanyang mga senior brother. Sakto namang tinanong siya ni Lin kung nagtatalik na sila ni Yue, pero sinabi niyang hindi pa nila ginagawa iyon. Ipinaliwanag ni Lin na pagkatapos magtalik, ang isang Spirit Master ay maaaring magkaroon ng kakayahang kumopya. At kahit mas mahina ang kakayahan, kapaki-pakinabang pa rin ito. Ipinaliwanag niya na may 2 anyo ang mga Spirit Companion, Material Form at Human Form. Ang Material Form ay kapag nagiging instrumentong pamusika si Yu, at ang Human Form niya ay kapag normal siya. Sa pagkakaalam ko, ang mga senior wives ay kasalukuyang nasa kanilang Human Form, pinapanatili ang posisyon para sa kanilang mga asawang wala roon. Nagulat si Han nang malaman na ang mga Spirit Master at Spirit Companion ay maaaring lumaban ng magkasama o magkahiwalay at sumingit si Yu na sinasabing kailangan muna nilang magtalik. Tinanong ni Lin si Han kung totoo bang isang rank spirit si Yue at sumagot si Han pero ibinunyag na mayroon siyang espesyal na kakayahan na gumising sa kanyang pagkadiyos. Pagkatapos nito, naging isang rank spirit siya. Nang marinig ito ng magkakapatid, lubos silang namangha dahil ito ang unang beses na nakarinig sila ng ganoong kakayahan. Sabi ni Han, huwag nilang isipin na basta-basta lang siyang pumili ng Spirit Companion dahil hindi siya ganoon kahangal para gawin yon. Dahil sa kanyang talento, ipinaalam niya sa kanila na hindi siya mag-aatubiling makipag-isa sa isang Spirit Companion na may pagkadyos kahit mababa pa ang rank nito. Alam ni Han na bukod sa Fuchichin, mayroon pang 9 na ibang artifact sa top 10 Ancient Divine Artifacts. Pagkatapos ay sinabi ni Shutong kay Han na huwag sabihin sa iba bukod sa kanila kung ano ang kaya niyang gawin. Inutusan niya si Lin na itakda sa pinakamataas na antas ng confidentiality ang impormasyon ni Han at Yu para masigurong walang makaka-access dito. Pagkatapos nito, nagbigay ng ulat ang magkakapatid kay Shutong tungkol sa kanilang mga distrito, at pinuri niya sila, sinabing magaling ang kanilang ginawa. Nagtapos ang grupo sa isang tagay para sa tagumpay ng bansa bago matapos ang gabi. Kinagabihan, dinala ni Shutong sina Yu at Han sa kanyang bahay, kung saan sila manunuluyan. Pagpasok sa napakalaking bahay, lubos na namangha ang dalawa, at sinabi ni Han na hindi niya inaasahan na may bahay si Shutong sa Deep Blue City. Ibinunyag ni Shutong na bayan ng kanyang asawa ang syudad, at agad siyang tinanong ni Han tungkol sa asawa niya.
Sumama ang timpla ni Shutong nang marinig ito, at ibinunyag niyang namatay sa labanan ang kanyang asawa. Binanggit niya na siya lang ang naalala ng lahat sa pagbabago ng takbo ng digmaan, pero walang nakakaalala sa kanyang asawa. Inamin ni Shutong na wala siyang kwenta kung wala siya, at nang makita ang sinseridad at emosyon sa kanyang boses, nalungkot ang dalawa. Humingi ng paumanhin si Han sa pagbanggit sa kanyang asawa, na naging dahilan ng kanyang kalungkutan. Pagkatapos ay sinabi ni Shutong kay Han na maging mabuti kay Yue dahil siya ang kanyang kabiyak at hindi lang isang kasangkapan. Nagpasalamat si Han kay Shutong para sa payo, at nangakong aalagaan niyang mabuti si Yue. Pagkatapos ay hiniling niya kay Shutong na sabihin ang pangalan ng kanyang asawa. Tinitiyak sa kanya na hanggat may isang taong nakakaalala, hinding-hindi siya malilimutan ng mundo. Pinuri ni Shutong si Han, sinabing ibang-iba siya sa lahat at gusto niya ito. Pagkatapos ay sinabi niya na Ling Mei ang pangalan ng kanyang asawa. Sa labanan laban sa mga Zerd Emperor, isa lang ang napatay niya, pero ang asawa niya ang lumaban hanggang sa huling hinina para patayin ang dalawa pa. Sabi ni Shutong, sana siya ang nakatanggap ng karangalan sa pagliligtas sa bansa kung buhay pa siya, imbes na siya. Pagkatapos ay hinimok sila ni Shutong na humanap na ng kwarto para magpahinga dahil gabi na. Kalaunan, lumabas si Shutong para pagmasdan ang buwan na may larawan ng kanyang asawa sa tabi niya. Hindi nagtagal ay dumating si Han at Yue, sinasabing handa silang samahan siya ngayong wala nang gumagawa nito. Humangha si Shutong dito, at sinabi niya kay Han na ang makita silang magkasama ni Wei ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang asawa. Inilabas niya ang kanyang aura, sinasabi kay Han na kakailanganin niya ng lakas kung gusto niyang protektahan ang mga mahal niya. Dahil dito, ipinaalam niya kay Han na ituturo niya sa kanya ang martial art kung saan siya pinakamagaling. Huminga ng malalim si Shutong bago sumuntok na pumutol sa puno sa harap niya. Ibinunyag niya na ang ipinakita niya ay ang martial art na tinatawag na 8 Locks Fist. Ibinunyag niya na mayroon itong 8 lock na tumutugma sa 8 nakatagong punto sa katawan ng tao. Kapag nabuksan na ang 8 lock, malalampasan ng isang tao ang kanyang mga limitasyon. Sakto namang ipinakita ni Han ang ginawa ni Shutong, na ikinagulat ng matanda. Ayaw maniwala ni Shutong sa nakikita niya dahil inabot siya ng 6 na buwan para matutunan iyon, at ginawa lang ni Han matapos itong tingnan ng isang beses. Buong kumpiyansang ibinunyag ni Han na nahanap niya ang posisyon ng mga lock sa pamamagitan ng instinct. Dahil pinapatunayan ni Han na isa siyang henyo, hindi nag-atubili si Shutong na suntukin siya sa lupa. Bumagsak si Han sa lupa sa sakit, at lumabas na sinadya ito ni Shutong dahil gusto niyang pigilan ang kanyang kayabangan kahit na isa siyang henyo. Nakahinga ng maluwag si Shutong, sinasabing masarap sa pakiramdam na turuan ng leksyon ang mga henyo. Hindi tinigilan ni Shutong si Han at patuloy siyang binugbog sa ngalan ng pagsasanay. Bago pa man malaman ni Han na magana ang kanyang ulo na parabang inatake siya ng isang kuyog ng mga pukyutan. Kinabukasan sa akademya, tinanong ni Wei si Han kung masakit pa ba ang mukha niya at sumagot siyang hindi na. Sa totoo lang, hindi niya iniinda dahil alam niyang nakikipaglaro lang sa kanya ang kanyang master. Tahimik lang ang dalawa hanggang sa nagpasya si Lumao na hamunin si Han. Siya at ang kanyang alipores ay nagsimulang manlait sa kanya at nalito si Yu sa sitwasyon, pero sinabi ni Han na huwag mag-alala dahil sina Lumao ay mga mayayabang na langaw lang. Nagpunta sina Han at Yu sa opisina ng prinsipal kung saan nalaman nilang may masamang balita na naghihintay sa kanila. Sinabi ng prinsipal sa dalawa na ayon sa utos mula sa itaas, itinalaga sila sa lungsod ng Deep Blue para sumali sa Guardian Organization upang humawak ng mga gawain sa frontline mula sa pinakamababa. Ipinakita sa kanila ng prinsipal ang abiso, sinasabing kailangan nilang mag-report kagad. Nagulat si Han nang marinig na ipinadala sila sa frontlines. Napabuntong hininga ang prinsipal sa pagkadismaya, sinasabing maaaring sayang ang kanyang talento, pero wala siyang magawa dahil galing ito sa itaas. Gayunpaman, sinabi ni Han sa kanya na huwag nang sisihin ang sarili dahil tinatanggap niya ang desisyon. Naniniwala si Han na ito ang landas na sinasabi ng kanyang master na kailangan niyang lakarin ng mag-isa. Pagkaalis sa opisina ng prinsipal, nagpatuloy si Lemao sa kanyang mga nakakainis na komento. Hindi na tinatablan si Han sa kanyang mga panlalait at napansin ni Lemao ang reaksyon niya. Pinagbantaan ni Lumao na bubugbugin si Han, sinasabing nagkasiyahan sila ni Mei, kaya mas malakas na siya kaysa kahapon. Tumakbo si Han papalapit sa kanya at nagsuntukan ang dalawa. Nag-iwan ito ng alon na dumaan sa silid, ngunit nang humupa ang lahat, nadurog ang mga ugat sa kamay ni Lumao. Inilahad niya ang kanyang kamay sa sakit, sumisigaw para sa kanyang ina, pero hindi doon tumigil si Han. Sinuntok niya ito sa mukha, na nagpatumba sa kanya sa lupa na may ilang ngipin na nawawala sa pangit niyang bibig. Pagkatapos ay hinawakan ni Han ang kanyang kasama, sinasabing oras na para umalis sila, at ipinaalam na karapat-dapat lang sa lalaki ang nangyari sa kanya. Tinanong siya ni Yui kung saan sila pupunta, at sinabi niyang magre-report sila sa kanilang susunod na istasyon. Hindi nagtagal, dumating sila sa istasyon ng Guardian, at lumapit sila sa counter sa attendant. Inakala ng lalaki na mga customer sila, at sinabihan silang pumila. Ngunit ipinaalam ni Han sa lalaki na naroon sila para sumali sa organisasyon. Agad na isinantabi ng lalaki ang kanyang laro nang marinig ito.
Tumingin siya, at pagkatapos ng mas malapitang pagtingin, napagtanto niya kung sino ang dalawa. Tumawa siya, ng insulto, sinasabing may nag-utos na napahirapan ang buhay nila. Tiningnan ng lalaki ang kanyang computer, at ipinaalam sa kanila na itinalaga sila sa Team 0527 na si Han ang team leader. Sa Guardian Organization, bawat lungsod ay mayroong unang team na responsable sa pagsubaybay sa ibang mga Guardian. Ang ibang mga Guardian ay may numero ayon sa kanilang jurisdiksyon, na kabilang sa iba't ibang team. Sinabi ng lalaki kina Han at Yu kung saan sila dapat pumunta, at pagpasok sa opisina ng Team 0527, natagpuan nila itong napakagulo. May isang babae at isang lalaki doon, at bastos na tinanong ng babae si Han kung ano ang gusto niya. Pagkatapos ay ipinakilala ni Han ang kanyang sarili, ibinubunyag na siya ang bagong kapitan ng team. Tumawa ang lalaking nakahiga sa sofa nang marinig ito, sinasabi kay Han na isa pa siyang bata na hindi karapat-dapat maging leader. Inasar ng lalaki si Han, sinabihan siyang maglaro na lang ng mga laruan, at pinagalitan siya ni Yue, tinatanong kung bakit niya sinabi yon. Lubos na nadismaya si Han na miyembro ng organisasyon ang isang basurang lalaki, na nagpapakita ng kasalukuyang estado ng Team 0527. Tumayo ang lalaki at lumapit kay Yue, sinasabi ang mga malalanding bagay sa kanya, habang tinatanong kung interesado siyang maging contract spirit niya. Ikinagalit ito ni Han, at sinuntok niya ang lalaki ng napakalakas na tumilapon ito na may dugong tumutulo mula sa marumi niyang bibig. Kahit nakatutumba lang niya sa lupa, kinuha lang ng lalaki, si Ifan, ang kanyang bote ng alak para magsimula ng panibagong paglalasing. Ang babae, si Hong Yingwei, ay sinabihan si Ifan na asikasuhin ang kanilang bagong leader dahil gusto niyang pumasok sa loob para magpahinga. Sinabihan ni Ifan si Ying na bigyan siya ng pera para sa inumin, ngunit isinara niya ang pinto sa mukha nito habang sumisigaw na wala siyang pera. Ginamit ni Ifan ang pagkakataon para sabihin kay Han na sobrang gipit ng team, kaya hindi man lang sila makabili ng alak, kaya masama para sa kanya kung mananatili siya. Sinabi naman ni Han kay Ifan na hanggat nandyan siya, pansamantala lang ang pagbagsak. Lumakad si Ifan papunta sa kanyang computer, habang pinagtatawanan si Han, sinasabing masyado niyang pinapahalagahan ang kanyang sarili. Sinabihan siya ni Ifan na tingnan ang mga ranggo, ibinubunyag na sila ang kulelat sa mga Guardian team ng lungsod pagdating sa puntos. Sabi ni Ifan, 2 buwan na lang ang natitira bago matapos ang taon, at sa pagtatapos ng taon, magsasagawa ang organisasyon ng isang round ng layoffs para sa mga team. Ang mga matatanggal ay ipapadala sa lower district. Sabi ni Ifan, sa kanilang kasalukuyang puntos, halata na marirelegate sila. Nagpatuloy si Ifan sa pagsisiwalat na ang lower district ang pinakamasama sa lahat. Iminumungkahi niya na umalis na si Han kung ayaw niyang mamatay sa lower district. Inihagis ni Ifan ang kanyang bote ng inumin kay Han para ipakita kung gaano siya kaseryoso. Nang makita ito, napagtanto ni Han na ginagawa ni Hu ang lahat para maipadala siya sa lower district, ngunit trabaho niyang tiyakin na hindi ito magtatagumpay. Sinabi ni Yue kay Han na mas mabuti pang umalis na lang sila dahil mukhang wala ng pag-asa si Ifan. Sinabi ni Han sa kanyang kasama na hindi tama ang tumakbo sa problema dahil gagawin ka lang nitong duwag at sa pagharap lang sa mga ito kalalakas. Bukod pa rito, ang pagsali sa ibang team ay hindi makakapigil kay Hu sa paghabol sa kanya. Naniniwala si Han na mas mabuting manatili sila at gawing pinakamahusay na team sa lungsod para masira nila ang plano kung sino man. Pagkatapos ay pumasok si Han sa loob na silid kung saan nakaupo si Ying. Malamig na sinabi ni Ying kay Han na umalis, sinasabing hindi siya welcome, pero tinanong siya ni Han kung talagang handa siyang tumunganga at maghintay ng kamatayan. Pagkatapos ay ginulat niya ito sa pagtawag sa kanyang tunay na pangalan, si Bai Shuang. Agad na nag-alab sa galit at gulat si Bai, hinihingi na malaman kung paano nalaman ni Han ang kanyang mga kasinungalingan. Lumalabas na nalaman ito ni Han dahil sa kanyang skill, at nakikita niya ang lahat ng itinatago ni Bai. Sinabi ni Han kay Bai na dahil nagpakilala na siya, naniniwala siyang magiging maganda kung magpapakita siya ng maliit na demonstrasyon ng kanyang mga kakayahan. Sa kaloob-looban, alam ni Han na gusto pa rin ni Bai na magtagumpay ang team kahit na nagpapakatigas siya. Sinabi ni Bai kay Han na sumuko na lang siya kung inaakala niyang mabablockmail niya ito sa impormasyong hawak niya. Inilahad ni Han ang kanyang kamay sa kanya, iminumungkahi na sumama siya sa pagkumpleto ng ilang gawain dahil sigurado siyang ayaw niyang mapadala sa lower district kahit na mukhang doon na papunta si Ifan. Tiniyak ni Han sa kanya na makukuha niya ang kalahati ng gantimpala sa gawain at kailangan niya lang makipagtulungan para makitang hindi siya nagbibiro. Nakipagkamay si Bai kay Han at pumayag siya sa kanyang alok dahil nababasa niya ang kanyang mga kasinungalingan na nangangahulugang hindi ordinaryong tao si Han. Sinabi ni Han kay Bai na siya ang bahala sa pagkuha ng mga gawain, at nangakong siya na ang gagawa sa mga ito. Ibinunyag ni Bai na may 3 gawain na tila angkop para sa kanilang team sa ngayon, at malaya siyang tingnan ito ng mas malapitan. Ipinakita niya ang mga gawain sa kanyang tablet, at nang tingnan ito ni Han, napansin niyang mababa ang puntos ng mga gawain. Sinabi niya kay Bai na kailangan nila ng mga gawain magbibigay ng mataas na puntos para mabilis nilang malampasan ang iba.
Pagkatapos ay pumili si Han ng gawain na nangangailangan sa kanila na linisin ang mga Zerg sa tour ng lungsod. Ang inirerekomendang bilang ng tao para sa gawaing ito ay 6 hanggang 8 tao. Agad na inisip ni Bai na nababaliw na siya dahil ito ay isang gawain na inirekomenda para sa hindi bababa sa 2 team. Sinabi ni Han sa babae na ito ang mga uri ng gawain na magbibigay sa kanila ng puntos at tinanggap niya ang gawain bago pa man may magawa si Bai. Sinabi ni Bai sa kanila na lagot sila kung mabibigo sila dahil mawawalan sila ng 0% ng mga puntos ng gantimpala bilang parusa. Gayunpaman, sinabi ni Han sa kanya na huwag mag-alala dahil siya na ang bahala. Nag-aalangang pumayag si Bai dahil nangako na siyang makikipagtulungan sa kanya, pero handa siyang kunin ang bangkay ni Han kung mabigo ang misyon. Samantala, ang team na dapat kukuha ng gawain sa Imbornal ay na-informang nakuha na ito, at nagulat sila dahil ito ay isang 300-point na gawain. Nagpasya ang team na abangan sa Imbornal para malaman kung sino ang naglakas loob na nakawin ang kanilang gawain. Ilang sandali pa, pumasok na si Han at ang kanyang team sa Imbornal, at pinaalalahanan sila ni Bai na mag-ingat dahil may panganib na makaharap sila ng isang second-tier Zerg. Pagkatapos ay nakipag-usap si Han kay Yu gamit ang mga ekspresyon ng mukha. Nang magkaintindihan na silang dalawa, sumugod sila sa mas malalim na bahagi ng Imbornal, at sinabihan si Bai na hintayin sila. Sumigaw si Bai sa kanila na mag-ingat dahil may mga mapanganib na Zerg sa loob ng Imbornal. Hindi nagtagal, nakaramdam si Bai ng biglaan at kakaibang alon mula sa loob ng Imbornal. Agad niyang inisip na may masamang nangyari. Sumugod siya sa direksyon ng dalawa na may takot na baka may nangyari sa kanila. Pagsapit niya sa loob ng Imbornal, natulala siya nang makitang napatay na ni Han ang lahat ng halimaw. Buong kumpiyansang sinabi ni Han na wala siyang dapat ipag-alala dahil tapos na ang lahat. Dahil naging maayos ang gawain, sinabihan ni Han si Bai na kolektahin ang mahahalagang materyales mula sa mga bangkay ng Zerg dahil siguradong kikita sila ng malaki. Pagkatapos ay itinuro ni Han ang lalaki sa lupa, sinasabing marahil ito ang nawawalang City Guardian, ngunit nakakalungkot na patay na ito kaya maaari na rin niya itong isama. Masyadong natulala si Bai para magsalita dahil hindi niya maintindihan kung sino ba si Han para magawang talunin ang mga nakakatakot na second-tier Zerg na parang wala lang. Isang oras pagkatapos nito, dumating sa Imbornal ang team na unang gustong kumuha ng gawain, at natigilan sila sa gulat ng mapagtantong tapos na ang lahat. Sinabi ng isa sa mga miyembro ng team na napansin niyang nalipol ang mga halimaw sa isang atake lang. Dahil dito, nagtaka ang team kung anong uri ng halimaw ang nakakumpleto ng gawain bago sila. Hindi nagtagal, nakatanggap si Hu ng ulat na nakakumpleto na ang team ni Han ng 2 gawain, na nagpataas ng kanilang puntos sa 350. Sinigawan ni Hu ang lalaki, pinaalalahanan siyang inutusan niya itong guluhin si Han. Humingi ng paumanhin ang lalaki para sa kanyang kawalan ng kakayahan, at sa galit na bumabalot sa kanyang katawan, muling pinagtibay ni Hu ang kanyang determinasyon na guluhin si Han. Inutusan ni Hu ang lalaki, si Ie, na sabihin sa ibang mga team na kunin ang lahat ng gawain sa Deep Blue City para masigurong walang matitirang gawain. Noong gabing iyon, habang naghahapunan, tinanong ni Shutong si Han kung kailangan niya ng tulong kay Hu pero tumanggi si Han. Binanggit ni Han kung paanong hindi pinoprotektahan ng mga guardian ang lungsod kahit na trabaho nila yon. Sinabi ni Han na mas nag-aalala siya sa mga issue sa mga organisasyon, at nabanggit ni Shutong na habang abala siya sa pakikipaglaban sa mga Zerg, nabubulok na ang asosasyon mula sa ibaba pataas. Binanggit ni Shutong na kailangan niyang linisin ang asosasyon mula sa ugat nito, kaya naman pinili niya si Han sa simula pa lang. Dahil binigyan na siya ni Shutong ng basbas para ayusin ang mga bagay-bagay, pumayag si Han na gawin ito. Sinabi ni Han sa kanyang master na hindi pa niya malampasan ang 8 antas ng 8 Quick Fist Technique at humingi siya ng payo. Sinabi ni Shutong sa kanya na dapat niyang tandaan ang 4 na salita sa pagitan ng buhay at kamatayan kung gusto niyang makalagpas. Agad na tumatak sa isip ni Han ang mga salita habang nagsimula siyang mag-isip ng paraan. Kalaunan ng gabing iyon, matutulog na sana si Han nang lumitaw si Wei sa kanyang kwarto at nakiusap na makitulog. Nagulat si Han, at tinanong niya si Wei kung bakit gusto niyang matulog sa kwarto niya gayong maraming ibang silid sa bahay. Binanggit ni Yu na nilop na ni Shutong ang ibang mga kwarto, at pumayag si Han na matulog siya sa silid. Inalok niyang matulog sa sahig, pero tumanggi si Yu, sinasabing dapat siyang matulog sa kama. Kahit na pakiramdam ni Han ay kakaiba, nauwi silang dalawa sa pagtulog sa isang kama. Kinabukasan, gising na gising si Han, iminumungkahi na maghanap sila ng mga bagong gawain para sa araw na yon. Pagbalik nila sa opisina ng team, sinalubong sila ng maayos na sina Yifan at Bai. Lumalabas na nabasa na pala ng dalawa ang tungkol kay Han at nalaman nilang siya ang S-rank genius ng Qingteng Academy. Yumuko si Bai kay Han para humingi ng paumanhin sa kanyang inasal sa kanya noong una, ngunit sinabihan siya ni Han na alisin na ang lahat ng formalidad dahil magkakateam sila. Pagkatapos ay sinabi ni Bai kay Han na nag-aalala siyang masasayang lang siya sa kanila, at nagulat pa siyang ipinadala siya ng mga nakatataas sa isang basurang lugar.
Sumagot si Han na ang mga karaniwang tao ay hinuhubog ng kanilang kapaligiran, ngunit gawain niyang baguhin ang kapaligiran iyon. Sinabi ni Ifan kay Han na hindi siya madaling makakaalis sa gulo dahil si Hu ay isang panganib. Sinabi ni Ifan kay Han na gagawin ni Hu ang lahat para masigurong maipapatapon si Han sa Lower City. Pagkatapos ay sinabi ni Bai kay Han na, sa hindi malamang dahilan, lahat ng gawain sa lungsod ay nakuha na at wala ni isang natira. Tinanong ni Bai si Han kung ano ang kanilang plano dahil mukhang pinipigilan na ang kanilang pag-unlad. Dahil mga gawain lang sa Deep Blue City ang nawala, iminungkahi ni Han na ilipat ang kanilang permanenteng base sa Shanghai City. Ginawa ito ni Han, at pagkatapos i-refresh ang listahan ng gawain, nakita nilang may mga gawain na pwede nilang kunin. Sinabi ni Bai sa kanya na para kumuha ng gawain sa labas ng lungsod, kailangan nilang maglakbay, at ang mga daan ay puno ng mga Zerg. Hindi nagtagal, sumakay ang team sa isang truck papuntang Shanghai City. Habang nasa daan, may nakitang kakaiba si Yu sa malayo, at tinanong niya kung ano yon. Sinabi ni Han sa kanya na yon ay isang first-tier Zerg na tinatawag na Dead Ashfly. Ito ay isang uri na kumikilos ng kawan-kawan, at mas malaki ang kawan, mas mapanira at nakamamatay ito. Si Ifan, na nakahiga sa likod ng truck, ay bumangon para manood, at nagulat siya nang makita ang kawan ng mga langaw sa malayo. Napakalaki ng kawan na para itong isang buhawi, at nabanggit ni Han na magiging malaking kapahamakan ang pinsalang dulot ng kawan. Iminungkahi ni Ifan na habulin nila ang mga langaw, ngunit tinanong ni Bai si Han kung ano ang gusto niyang gawin. Nang tingnan ni Han ng mas malapitan, napansin niyang tila hinahabol ng kawan ang isang konvoy. Tinanong ni Bai kung dapat ba nilang habulin ang konvoy para iligtas sila, at pumayag si Han. Sinabihan niya si Bai na tumungo sa konvoy ng todo bilis, at agad na iniliko ni Bai ang sasakyan pakanan, habang si Ifan ay nagdiriwang na parang nanalo sa loto. Nauntog pa ni Ifan ang kanyang ulo sa gitna ng lahat, ngunit wala siyang pakialam. Nakaupo sa konvoy ang tila isang importanteng babae, si Sheng Siting. Dahil sa nangyayari, handa ng isakripisyo ng kanyang mga gwardiya ang kanilang sarili para iligtas ang kanilang binibini mula sa paparating na kawan dahil imposible nang dumating ang tulong sa tamang oras. Inimpormahan ng squad leader ang iba pang mga gwardiya sa pamamagitan ng walkie-talkie, sinasabihan silang maghanda na isakripisyo ang kanilang sarili. Inagaw ni Siting ang telepono mula sa kanya, sinasabihan ang mga gwardiya na hindi sila pwedeng sumuko hanggang sa huling sandali. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng mga gwardiya na tungkulin nilang protektahan siya. Inilabas ng mga gwardiya ang kanilang mga armas para paulanan ang mga nakakainis na halimaw na humahabol sa kanila. Ang sasakyan sa likuran ay agad na naabutan ng bagyo, at ang sasakyan ay itinapon sa ere. Nasaktan si Siting nang makita ito, ngunit sinabi ng butler na hindi niya kailangang malungkot dahil karangalan nilang protektahan siya. Bigla, nakarinig sila ng kakaibang tunog sa malayo. At nang tumingin sila sa labas ng bintana, nakita nila si Han na pinuputol ang kawan gamit ang mga himig ng musika. Natulala si Siting nang makita niya ito. At sa isang iglap, nawala na ang bagyo. Natigilan ang butler dahil hindi nila alam kung saan nanggaling ang isang taong kasing lakas ni Han. Galit na nagpakawala ng mga stinger ang natitirang bahagi ng kawan patungo sa truck ni Han. Nakakagulat na tumalon si Ifan para saluhin ang atake. Napuno ng mga stinger ang kanyang katawan at bumagsak siya sa likod ng truck. Sa halip na umiyak, tumatawa siya na parang baliw, sinasabing ang sarap sa pakiramdam ng lahat. Sinimulang bunutin ni Han ang mga stinger, sinabing maaaring mamatay si Ifan sa loob lang ng ilang segundo kung hindi ito alisin. Sakto namang napansin ni Han na kusa nang lumalabas ang mga stinger. Nagtaka at nagulat si Han nang makita ito, kaya ginamit niya ang kanyang skill para tingnan ang mga trait ni Ifan. Nagulat si Han nang matuklasan niyang may immortality trait si Ifan. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng trait o kung paano ito gumagana. Napansin ni Ifan ang pagtataka sa mukha ni Han, at sinabihan niya itong magmakaawa, nang angakong sasabihin niya kung gagawin niya ito. Ngunit, hindi kaya ng ego ni Han na gawin yon, at tumalikod siya, sinabihan si Ifan na wala siyang pakialam. Matapos maglakbay ng ilang sandali, nakarating sila sa unang lokasyon ng task kung saan nakakita sila ng grupo ng mga lumilipad na Zerg. Nag-transform si Wei, at nagpakawala ng lagim si Han sa mga insekto, pinabagsak ang isang buong kawan ng mga halimaw sa isang atake lang. Lubos na nagulat si Ifan dahil isang iglap lang na tinapos ni Han ang grupo ng mga halimaw na parang wala lang. Maging si Bai ay hindi makapaniwala sa nakikita dahil patuloy na nilalampasan ni Han ang kanyang mga inaasahan. Pagkatapos nito, sinimulan ni Han at ng kanyang team na tapusin ang napakaraming task. At nang makita ito ng mga team sa kanilang lugar, lubos silang nagulat. Akala nila ay ibang team iyon, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto nilang iyon pala ang Team 0527 mula sa Deep Blue City. Nagalit ang mga team sa Shanghai, sinasabing naroon si Han at ang kanyang team para hiyain sila. Agad na kumilos ang mga team para kunin ang anumang task na available sa kanila. Umalis ang mga team na puno ng galit na naglalayong tapusin ang mga task bago pa man kunin lahat ni Han at ng kanyang team na tinatawag na nilang mga task bully.
Sa isang pagkakataon, nagpasya silang kunin ang ilan sa mga mahihirap na task, pero pagdating nila doon, naubos na ni Han ang mga halimaw. Inutusan ng team leader ang kanyang driver na bumalik para hanapin si Han at ang kanyang team na saan man sila dahil gusto niyang turuan sila ng leksyon. Ngunit, hinawakan ng isa sa mga miyembro ng team ang kanyang kapitan, sinabing nakaalis na sila sa lungsod matapos isumite ang kanilang mga task. Tila may nakakita sa kanilang truck na umalis sa lungsod kanina lang, at mukhang tama ang lalaki dahil nawala na si Han at ang kanyang mga kasama. Kalaunan, napansin ng third-in-command sa Guardian Association, si Su Minchuan, na biglang tumaas ang completion rate sa lungsod at mga kalapit na syudad. Sinabi ng kanyang assistant na isang team ng mga task bully ang biglang lumitaw sa lungsod, at espesyalidad nila ang pagnanakaw ng mga task mula sa ibang syudad na nagdulot ng chain reaction. Agad na sinabi ni Su sa kanyang assistant na kunin ang file ng team para sa kanya dahil gusto niyang makita kung sino ang mga task bully. Ilang sandali lang, dumating ang lalaki dala ang mga file, at sinabihan siya ni Su na umatras habang naghahanda siyang buksan ang mga ito. Sa sandaling buksan niya ang file, ang mga unang pangalan na nakita niya ay Ifan at Bai. Nagulat siya nang mapagtantong parehong top secret ang mga file, na talagang hindi pangkaraniwan. Hindi niya inaasahan na top secret din ang ikatlong file, na file ni Han. Gayunpaman, nagulat siya nang mapagtanto niyang ang file ni Han ay naglalaman lang ng kanyang pangalan at ng pangalan ng kanyang academy, at wala ng iba pa. Akalain na sana ni Su na pagkakamali lang iyon nang makatanggap siya ng tawag mula kay Lin. Dahil dito, nag-alala siya dahil hindi niya alam kung bakit siya tatanggap ng tawag mula sa isang napaka-importanteng tao. Nagbibigay pa lang siya ng pagbati ng dumiretso na si Lin sa punto, sinabihan siyang itigil ang pag-imbestiga sa mga file na hiniling niya dahil lampas ang mga ito sa kanyang clearance level. Pumayag si Su na umatras, pero pagkatapos ng tawag, mas lalo siyang nagtaka kung sino si Han para tawagan pa siya mismo ni Lin. Samantala, nasa labas pa rin si Han at tinatapos ang mga task kasama ang kanyang mga kateam. Pagkatapos tapusin ang ika-18 task, sinabi ni Han sa kanyang team na tingnan kung ilang puntos na ang mayroon sila dahil sa dami ng natapos nilang task, dapat ay una na sila sa ranggo. Tinignan ni Bai ang mga puntos at sinabi kay Han na mayroon silang 1,800 puntos sa kasalukuyan, pero kahit na ganito, nasa huling ranggo pa rin sila. Nagulat ang buong team nang marinig ito dahil dapat ay imposible itong mangyari. Nagtanong si Yu kung may iba pang tumatapos ng mga task nang mas mabilis sa kanila, pero naniniwala si Bai na si Huna naman ang gumagawa sa kanila ng problema. Tinignan ni Han ang mga ranggo at napagtantong ang pangalawa sa huling team ay may 2,300 puntos lahat, na bahagyang mas mataas lang sa kanila. Ipinapakita nito na may mali sa isang lugar dahil imposibleng mahigit 12 ng team ang lahat ay may era rank level na talento. Sinabi ni Han sa kanyang team na ang nasasaksihan nila ay manipulasyon ng score, at mukhang nagkasundo ang lahat ng team na magtabla sa isang partikular na score. Pagkatapos nilang makumpleto ang kanilang mga task, ipinamamahagi ang mga puntos sa isang tao. Sa madaling salita, walang nilalabag na batas sa ganitong paraan dahil sama-samang nakuha ang mga puntos. Sumabog sa galit si Bai, sinasabing na set up sila mula pa sa simula. Pagkatapos ay sinabi ni Han sa kanyang team na wala silang dapat ipag-alala dahil magkalapit lang ang mga puntos, ibig sabihin may pagkakataon silang lampasan ang mga team na mas mataas sa kanila. Iminungkahi niya na bumalik muna sila sa Deep Blue City at sumang-ayon ang team sa kanya. Pagdating nila sa bahay, tinanong ni Shutong si Han tungkol sa kanyang misyon at sinabi niyang naging maayos naman ang mga bagay-bagay pero hindi nila nakuha ang inaasahan nilang resulta. Gayunpaman, masaya si Han na nailigtas nila ang isang karavan ng mga mangangalakal sa isa sa kanilang mga misyon, kaya hindi lahat ay nasayang. Nagulat si Shutong nang marinig ito dahil narinig na niya mula kay Siting na iniligtas siya ng isang manhid na lalaki na nangangahulugang si Han ang tinutukoy niya. Tila, kinukulit na niya si Shutong mula noon, nagtatanong kung paano siya mag-awaken para maging isang makapangyarihang contract spirit master. Nagulat si Han nang malaman na kilala ng matanda si Siting. Ipinaliwanag ni Shutong na matandang kaibigan niya ang lolo ni Siting, at ang pamilya siyang ay isa rin sa 5 pangunahing korporasyon, kasunod lang ng Kansyong Technology. Sa madaling salita, gumagawa sila ng mga high-end na armas para sa mga contract spirit master na walang spirit at para sa mga ordinaryong tao. Sinabi ni Shutong na turing niya kay Siting ay sarili niyang apo, at nagulat si Han nang malaman na napaka-importante pala ni Siting. Inihayag ni Shutong na ang pamilya siyang ay nag-set up ng mga bagay para lumikha ng isang hamon para kay Siting, umaasang aatras siya, pero biglang lumitaw si Han para sirain ang kanilang plano. Nalungkot si Han nang marinig ito, iniisip kung aksidente niyang nasira ang magandang intensyon. Ngunit, sinabi ni Shutong na okay lang dahil ang karavan ay nagdadala ng mga gamit na para sa kanya naman talaga. Ito ang mga bagay na gusto niyang ibigay kay Han. Binuksan ni Shutong ang kahon para ipakita ang 2 elixir. Ang isa ay kulay ube at ang isa naman ay berde.
Nagtanong si Han kung para saan ang mga ito, at binanggit ni Shutong na mga elixir iyon na tutulong sa kanya para makalagpas sa susunod na stage. Inamin ni Han na narinig na niyang nakakapagpalakas ng lakas, bilis, reaksyon, at depensa ang mga elixir, pero laging iniisip kung totoo ba yon. Sa halip na magtaka, sinabihan ni Shutong ang dalawa na subukan na ito. Kinuha ni Han ang kulay ube habang kinuha ni Wei ang berde. Sa sandaling ininom ito ni Han, naramdaman niya ang napakalakas na enerhiya na nanunuot sa kanyang katawan, at inamin niyang napakalakas ng elixir. Si Wei naman ay napuno ng mga bagong simbolo na nagdagdag sa kanyang nakamamatay na arsenal. Nag-unlock din si Han ng iba pang kamangha-manghang offensive skills, at nang kumalma na ang lahat, sinabi ni Han kay Shutong na napakalakas ng elixir dahil nagpa-level up ito sa kanya, at tumulong din kay Wei na magkaroon ng mas maraming teknike. Pinuri ni Shutong ang dalawa, sinabing hindi siya binigo ng kanilang ipinakita. Sakto namang tumunog ang telepono ni Han, at nang tingnan niya ito, napagtanto niyang tawag iyon mula kay Bai. Sinabihan siya ni Bai na madaliing tingnan ang city task list dahil may bagong task na lumabas. Isa pala itong red alert dahil may mga wanderer na namataan malapit sa lungsod. Nag-aalok sila ng 1,000 puntos para sa task, at bukas ito para sa lahat. Dahil nakitang Tier 3 ang mga wanderer, nag-alala si Bai sa pagkuha ng misyon dahil ang isang ganap na wanderer ay kasing delikado ng 3 Tier 3 master. Sinabi naman ni Han sa kanya na pag-uusapan nila ang lahat ng personal. Mabilis na umalis si Han at Yu, sinabihan si Shutong na may misyon sila. Tanging mapapanood lang sila ni Shutong habang umaalis, napagtantong tumanda na talaga siya. Pagkaalis nila, lumitaw si Afu, sinabi kay Shutong na nahanap na nila si Ling Zhen, pero iginigiit nitong ayaw niyang bumalik. Tinanong ni Shutong ang kanyang lokasyon, at sinabi ni Afu na kasalukuyan siyang nasa Shanghai City. Kalaunan, muling nakipagkita si Han sa iba pang miyembro ng team, at tinanong siya ni Bai kung tutuloy sila sa misyon o hindi. Sumagot si Han na tutuloy sila dahil hindi nila papalagpasin ang isang misyon na magbibigay sa kanila ng pagkakataong lampasan ang iba sa puntos. Ipinaalam sa kanya ni Bai na ang mga wanderer ay isang mapanganib na uri ng Zerd dahil wala silang panama kahit sa isang juvenile. Pagkatapos ay ipinaalala ni Han kay Bai na ang pagiging red alert ng misyon ay nangangahulugang kung mabibigo silang patumbahin ang wanderer habang bata pa ito, maaari nitong lipulin ang buong lungsod kapag lumaki na ito. Sinabi ni Han sa kanya na sila ay isang guardian team, kaya lumalaban sila para protektahan ang sangkatauhan, hindi para mangolekta ng puntos. Narinig ito ni Ifan at inasar ang kanyang kapitan, sinabing siya na ang pinakamarangal. Sa wakas ay pumayag si Bai na dalhin sila sa lugar ng misyon dahil sabik na sabik sila dito. Sa lugar ng misyon, may isa pang team na nakatayo sa isang rooftop at minomonitor ang buong lugar. Ang apektadong lugar ay may takip na belo, at ipinaliwanag ng team leader sa kanyang mga miyembro na ang itim na belo na kanilang tinitingnan ay kayang ihiwalay ang lahat ng perseksyon. Kaya nahihiwalay ito sa labas ng mundo upang lumikha ng sarili nitong kaharian. Anumang maapektuhan ng belo ay makakaranas ng pabilis na pagtanda at pagkabulok, na hahantong sa tuluyang pagkasira. Tinanong ng isa sa mga miyembro ng team ang kapitan kung bakit nagpapadala pa rin ng misyon ang mga nakatataas gayong nasa lugar na sila. Gusto niyang malaman kung nangangahulugan ba ito na hindi sila pinagkakatiwalaan. Ipinaliwanag ng team leader na napakalakas ng wanderer at nangangailangan ng maraming pain para ilihis ang atake. Nang marinig ito, sa wakas ay naintindihan ng team ang dahilan ng mga nakatataas sa kanilang ginawa. Sinabihan ng team leader ang kanyang team na mag-relax at hayaang pumasok sa belo ang unang batch ng mga pambala sa kanyon. Gumamit siya ng larga vista para tumingin sa malayo, at napangisi siya nang mapansin niyang naghahanda na ang team ni Han na harapin ang belo. Hinimok ni Han ang team na mag-ingat dahil sa itim na belo ng Wanderer. Tinanong siya ni Bai kung sigurado ba siyang papasok dahil kapag ginawa nila yon, wala nang balikan. Ipinagyabang ni Ifan na walang epekto sa kanya ang belo, pero tiniyak ni Han sa kanyang team na magiging maayos silang lahat. Si Han ang unang pumasok at sumunod sa kanya ang kanyang mga kasamahan. Sa sandaling pumasok sila sa belo, sinalubong sila ng isang malakas na presensya na nagpapahiwatig na may mga insektoid na aktibo sa lugar. Pinasabihan ni Han ang kanyang team na mag-ingat, at sinabi ni Yu sa kanya na mayroon siyang malakas na pakiramdam na may isang malakas na pares ng mata na hindi nakikita ang nagmamasid sa kanila. Bigla, may narinig silang kakaibang ingay sa malayo, at kasabay nito ang pakiramdam na parang nauubos ang kanilang buhay. Ipinaliwanag ni Bai na ang tabing ay may kakayahang tinatawag na life deprivation, ibig sabihin, hanggat nasa loob sila nito, dahan-dahang ubusin ang kanilang enerhiya hanggang sa mamatay sila. Binanggit ni Ifan na mayroon lang silang mga 30 minuto, at kung hindi nila masisira ang itim na tabing mula sa loob sa panahong ito, magiging pagkain sila ng Wanderer. Tinanong siya ni Bai kung ang itim na globo sa malayo ang tinutukoy niya, at kinumpirma ito ni Ifan. Tinitigan ito ni Han at napagtanto na ang kailangan nilang gawin ay wasakin ang itim na globo. Maya-maya lang, may kakaibang lumitaw sa ilalim nila, at nilamon si Bai ng isang higanteng malambot na pader.
Ipinaliwanag ni Han na ang Wanderer ay hindi lang nagdudulot ng life deprivation, kundi may isa pa itong skill na tinatawag na life bestowal. Ipinaliwanag ni Han na ang mga bagay na binibigyan ng buhay ay hindi limitado sa tao, kundi pati na rin sa mga sandata at maging sa lupa. Dahil dito, nag-transform si Wei at sinabi kay Han na oras na para wasakin nila ang lahat. Sinimulan ni Han na ilabas ang kanyang mapanirang kapangyarihan sa malambot na pader, ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, nanatiling matibay ang pader na parang hindi matitibag. Hindi nila namalayan, nagsimulang bumuo ng isang parisukat ang pader sa paligid nila, at napagtanto ni Han na lagot na sila dahil aktibong sinusubukan ng Wanderer na ikulong sila. Bigla, isang kakaibang insekto ang lumitaw sa likod ni Han at muntik nang pumasok sa kanyang katawan, ngunit nagawa niyang umiwas. Nataranta si Han nang makilala niya ang insekto, at tinanong siya ni Yui kung bakit siya gaanong nabahala dito. Sa labas, naniniwala ang team na unang dumating na kaya nilang kumpletuhin ang misyon anuman ang mangyari. Sa katunayan, sigurado silang makakaatras sila kung hindi mangyari ang lahat ayon sa plano. Gayunpaman, mabilis na nagkagulo ang lahat nang mahanap nila ang kanilang sarili na nababalot sa isang ulap. Nagpanik sila dahil wala sa kanila ang nakakaintindi sa kakaibang kababalaghang nangyayari. Nang magsimulang humupa ang ulap, tinapik ng isa sa mga miyembro ng team ang balikat ng kanyang kapitan, ngunit bigla siyang hinawakan ng kapitan na parang siya ang kalaban. Lumalabas na ang kakaibang insekto na nakita ni Han kanina ay nakapasok na sa kapitan. Isa pang insekto ang nagawang kontrolin din ang kawawang miyembro ng team. Sa loob, lumalabas na nagawang iligtas ni Ifan si Bai mula sa mapanganib na pader. Tinanong ni Bai si Ifan kung hindi ba siya nag-aalala sa maaaring mangyari, at sinabi ni Ifan na hindi. Sinabi ni Bai sa kanya na naiinggit siya sa skill na nagbibigay daan sa kanya na kumilos ng padalos-dalos ng hindi namamatay. Gayunpaman, sinabi ni Ifan sa kanya na hindi ito isang biyaya kundi isang sumpa dahil ang hindi pagkamatay ay ibang uri ng parusa. Pagkatapos ay kaswal na sinabi ni Ifan kay Bai na sumuko na lang sila dahil hindi naman sila makaalis. Nagulat si Bai sa narinig niya at tinanong niya kung sino ang nagsabing hindi sila makaalis. Naguluhan si Ifan at hiniling niyang malaman kung mayroon ba siyang paraan para makalabas. Pagkatapos ay tinapik ni Bai ang pader at inilabas ang kanyang skill na agad namang tumunaw sa pader. Ipinagdiwang ito ni Ifan dahil nangangahulugan ito na may pagkakataon sila. Nang bumagsak ang kanilang bahagi ng pader, nakita nila si Han sa labas, at tinawag ni Bai ang kanyang pangalan. Giniba ni Han ang pader sa harap niya at muling nakasama ang kanyang mga kasamahan. Tuwang-tuwang sinabi ni Bai kay Han na ginamit niya lang ang kanyang skill para tunawin ang maze. Ibinabalita pa lang niya ang kahanga-hangang ito nang may isang higanteng kamay ng golem na lumitaw mula sa likuran na tinatarget sina Bai at Ifan. Sumigaw si Han para babalaan sila, ngunit huli na para gumalaw ang dalawa. Nang malapit na silang madurog, umabot ang skill ni Han para putulin ang braso. Tumalon si Han sa harap ng dalawa at sinabihan silang manatili sa kanyang likuran. Kinabahan sila nang makita ang isang higanteng golem na nakatayo sa harap nila, at habang naghahanda ang golem na labanan sila, inihanda ni Han ang kanyang depensa. Nagawang harangin ni Han ang atake ng golem, ngunit nag-iwan ito ng shockwave na nagpatalsik kina Bai at Ifan. Sinabi ni Han sa kanila na ang mga halimaw na kanilang nilalabanan ay ipinatawag ng Wanderer, na nangangahulugang kailangan nilang wasakin ang katawan ng Wanderer sa lalong madaling panahon. Napagtanto ni Han na sumanib ang Wanderer sa madilim na mundo sa sandaling ilabas nito ang itim na tabing, kaya isang itim na globo na lang ang natira. Naisip ni Han na sa pamamagitan ng pagwasak sa itim na globo, matatalo nila ang Wanderer. Pagkatapos ay sinabi ni Bai at Ifan kay Han na gawin ang kailangang gawin, tinitiyak sa kanya na susuportahan nila siya. Sumugod ang golem sa dalawa, at agad inilabas ni Ifan ang kanyang immortality skill para harangin ang suntok ng golem. Gayunpaman, ipinaalam niya kay Han na 6 na tama lang ang kayang tanggapin ng kanyang immortality, kaya kailangan niyang makahanap ng solusyon bago maubos ang 6 na tama. Pagkatapos ay ibinaling ni Han ang kanyang atensyon sa globo, at sinimulan niyang buuin ang isang power tune na dapat makapagpabagsak sa globo. Napakalakas ng tono kaya't nakakalap ito ng maraming enerhiya sa paligid na halos pumunit kay Ifan. Sa wakas ay inilabas ni Han ang atake sa globo, at tumagos ito, dinurog ito hanggang maging alikabok. Humanga si Ifan habang nanonood, nagdeklara ng tagumpay, ngunit bigla siyang sinabihan ni Han na tumakbo. Lumingon siya at nakitang duguan si Han, at mukha siyang nag-aalala. Nakakagulat na isang adult Wanderer ang lumitaw sa kanilang harapan, at tiniyak ng Wanderer na walang sinuman sa kanila ang makakatakas. Halos maihi sa takot si Ifan, ngunit lumitaw si Bai sa likod ng Wanderer, at nagsimulang magsalita ng kakaiba. Sinabi niya sa dalawa na ang adult Wanderer ay isang espesyal na sorpresa na dinala niya para sa kanila. Sinabi ni Bai na itinago niya ito gamit ang kasinungalingan at pinanatili ang Wanderer sa kanyang tabi habang naghihintay ng tamang pagkakataon para ilabas ito at ibigay ang pangwakas na dago. Lubos na naguguluhan si Han at tinanong niya si Bai kung bakit niya ito ginagawa. Masamang tumawa si Bai bago ibunyag na gusto niya lang patayin sina Ifan at Han.
Tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang ang kanyang mga eyeball ay naglalabas ng kakaibang simbolo. Naguguluhan si Ifan at agad na tinanong si Han kung ano ang kanilang tinititigan. Pagkatapos ay napagtanto ni Han na hindi siya nagkakamali dahil ito na ang pangalawang beses na nakita niya ito. Tinanong siya ni Ifan kung ano ang ibig niyang sabihin at ipinaliwanag niya na si Bai ay napasukan ng parasito. Naguluhan si Ifan dito at ipinaliwanag sa kanya ni Han na ang simbolong nakita nila sa kanyang mga balintataw ay ang sikat na eroding worm. Tila, ang eroding worm ay isang fourth tier na uri ng insekto na may nakakatakot na kakayahang tinatawag na brain erosion. Ang sinumang nilalang na napasukan ng eroding worm ay ganap na sasakupin at kontrolado ng parasito. Hindi lang ito ang problema dahil ang uod ay may kakayahang magparami ng asexually at maghati. Sa kasaysayan ng lungsod, isang 7-star powerhouse ang napasukan ng eroding worm sa utak at pinaslang niya ang isang buong lungsod na kanyang pinoprotektahan, nag-iwan ng pagkawasak at mga bangkay. Kinailangan talaga ng malaking pagsisikap at hindi mabilang na yaman mula sa organisasyon para tuluyang mapabagsak siya, ngunit dumanas pa rin sila ng malaking kawalan. Naniniwala si Han na ang mga mapanganib na species na ito ay sinasabing naubos na 32 taon na ang nakalipas ng unang distrito. Kaya nagtataka siya kung paanong nananatiling aktibo pa rin ang parasitic species. Hinikayat ni Ifan si Han na tumakas, nangangakong poprotektahan siya. Ngunit sinabi ni Han na hindi sila makakatakas dahil sinipsip ng itim na tabing ng adult wanderer ang bagong namatay na batang wanderer, na nangangahulugang lumawak ang sakop nito ng 10 beses. Tiniyak ni Han kay Ifan na sa kanilang kasalukuyang bilis, mapapatay sila bago pa man sila makarating sa gilid ng itim na tabing. Gayunpaman, hinikayat ni Han si Ifan na bigyan siya ng sapat na oras para sa isang supersong lang. Agad na sinimulang pagalingin ni Han ang kanyang sarili, at nang makita ito ni Bai, nataranta siya, at sinabihan ang wanderer na pigilan si Han. Nagpakawala ng energy blast ang wanderer mula sa kamay nito, ngunit sinalag ng kalasag ni Ifan ang atake. Maya-maya lang, tumakbo si Bai papunta kay Ifan, at tinapik niya ang balikat nito para gamitin ang kanyang kapangyarihan ng kasinungalingan sa kanya. Sinabi niya na peke ang kanyang immortality power, ngunit sa halip na maniwala sa kanyang kasinungalingan, inuntog siya ni Ifan, sinabing hindi siya ang magpapasya kung peke o hindi ang kanyang kapangyarihan. Habang bumabagsak siya sa lupa, lumabas ang insekto mula sa ulo ni Bai at sumugod kay Ifan. Kinagat ng insekto si Ifan, kaya nabawasan sa 2 ang gamit ng kanyang kalasag. Hinawakan ni Ifan ang insekto at galit na pinisa ito. Dahil alam na ngayon ng adult wanderer na limitado ang gamit ng kanyang immortality, tumalon ito sa ere para magpakawala ng isa pang energy blast habang inaasar si Ifan. Sinasabing gusto niyang makita kung gaano siya katagal-tatagal. Tumama muli ang energy blast, ngunit nagawa itong harangin ni Ifan tulad ng dati. Nagpanik si Ifan, at tinanong niya si Han kung gaano pa katagal ang kailangan niya. Gayunpaman, mukhang tapos na si Han, at sinabi niya kina Yu at Ifan na sila na ang bahala sa eroding worm habang siya naman ang haharap sa adult wanderer. Pagkatapos ay binuksan ni Han ang 8 quick fists, sinasabi sa wanderer na kahanga-hanga na napilitan siyang gamitin ang kanyang buong lakas. Galit na sumugod si Han sa wanderer na naglalayong suntukin ito hanggang sa mamatay. Gayunpaman, iniwasan ng wanderer ang malakas na atake ni Han, at tumama ito sa pader, na winasak ito. Naglabas ang wanderer ng espada mula sa bibig nito, inaaming medyo malakas si Han, na hindi nito inaasahan. Iwinasiwas ng wanderer ang espada nito kay Han, nagpakawala ng mapanirang atake na pumuputol sa lahat ng madaanan nito. Gustong makita ng wanderer kung gaano karami sa mga atake nito ang kaya niyang salagin, ngunit hinaharangan ni Han ang atake gamit ang kanyang gauntlet. Nagulat ang wanderer nang makita nito ang gauntlet sa mga kamay ni Han dahil nakilala nito ang gauntlet bilang isa sa mga sandatang pumatay sa isa sa kanilang mga Zerd King 1 dekada na ang nakalipas. Sinabi ng wanderer kay Han na ang gauntlet ay para sa malalakas, na sa kasamaang palad ay hindi siya kabilang. Sumugod si Han sa wanderer, inaamin na maaaring hindi siya malakas, ngunit kasabay nito, hindi rin naman Zerd King ang wanderer. Nagpakawala si Han ng isang malakas na suntok na nag-iwan ng shockwave na yumanig sa lugar. Patuloy na sumuntok si Han sa wanderer at may mga tumama, ngunit ang iba ay nagawa niyang iwasan. Sinabi ng wanderer na malinaw niyang nakikita na kung sino man ang nagbigay kay Han ng gauntlet ay may magandang relasyon sa kanya, na nangangahulugang kung papatayin niya ito, madudurog ang nasabing tao. Agad na lumipat sa offensive mode ang wanderer, sinasabing ang isipin pa lang ito ay nagpapasigla sa kanya. Hindi nagtagal ay nadulas si Han, at itinulak ng wanderer ang espada nito sa kanyang balikat bago siya itulak pa atras. Sa puntong ito, napagtanto ni Han kung gaano kahalaga na patayin ang wanderer ng mabilis bago nito tuluyang masipsip ang enerhiya ng batang wanderer, dahil kapag nangyari iyon, hindi na niya ito muling makakalaban. Pagkatapos ay pinakalma ni Han ang kanyang sarili, habang ginagamit ang lahat ng kanyang pandama, dahil tila naabot na niya ang sitwasyong buhay at kamatayan na sinasabi ng kanyang master.
Pagkatapos ay binuksan ni Han ang ikalawang antas ng 8 quick fists dahil literal siyang lumalaban para mabuhay at hindi na maaaring mag-antala pa. Sumugod si Han patungo sa Wanderer sa nakakabulag na bilis, at bago pa ito makakilos, nagpakawala si Han ng isang mapanirang suntok na dumurog sa katawan ng Wanderer. Naging maliliit na piraso ito, at buong kumpiyansang idineklara ni Han ang kanyang tagumpay. Gayunpaman, sumagot ang ulo ng Wanderer na nagkakamali si Han dahil siya ang natalo. Nanginginig sa takot na pinanood ni Han habang nagsisimulang mabuong muli ang Wanderer. Kasabay nito, sinabi ni Ifan kay Han na wala na si Bai. Pero bago pa siya makahingi ng karagdagang impormasyon, naghagis ang Wanderer ng malaking bato sa kanila, sinasabing walang makakatakas sa mga kamay nito. Nagawa ni Ifan na harangin ang bato, ngunit naubos ang kanyang immortality, at sinabi niya kay Han na kailangan niyang tumakbo. Napagtanto ni Han na hindi na kaya ni Ifan, ngunit biglang lumitaw ang isang higanteng mapanirang kamay sa itaas ng Wanderer upang tuluyang sirain ito. Napatingala ang team na nagtataka kung ano ang nangyari, at sa kanilang pagkagulat, lumabas na iniligtas sila ni Shutong. Ngumiti si Shutong dahil nakarating siya sa tamang oras, at nakahinga ng maluwag si Han sa presensya ng kanyang master. Gayunpaman, pagod na siya, at bigla siyang nawala ng malay. Pagkatapos ay sinabi ni Shutong kina Yifan at yun na ibalik si Han sa syudad dahil mayroon pa siyang kailangang linisin. Nalilito si Yifan dahil hindi niya alam ang ibig sabihin ni Shutong sa paglilinis, at habang sila'y nag-uusap, nakita ang Queen Bug na tumatakas sa malayo. Kalaunan, nagising si Han sa isang silid sa ospital na sumisigaw na mag-ingat ang kanyang master, hindi alam na wala na siya sa larangan ng digmaan. Nasa tabi niya si Yue, at nagagalak siya na sa wakas ay gising na si Han, ngunit nalilito pa rin si Han. Tinanong niya si Yue kung nasaan siya, at sinabi ni Yue na nasa ospital siya ngayon. Ipinaliwanag ni Yue sa kanya na pagkatapos niyang mawalan ng malay, sinimulan ni Shutong na linisin ang mga bug, ngunit hindi nila mahanap ang Reyna, kaya't kailangan nilang ibalik si Han upang magpagaling. Tinanong ni Han kung nasaan si Ifan, at napabuntong hininga si Yue bago sabihing nasa li si Ifan. Binanggit ni Yue na ang kanyang mga buto at meridian ay tuluyang nadurog dahil sa batong kanyang pinigilan, at kung hindi dahil sa kanyang immortality, siguradong namatay na siya. Kahit na hindi siya namatay, malubha ang kanyang mga pinsala. Ngunit ipinaalam sa kanya ni Yue na dahan-dahang inaayos ng kanyang immortality talent ang pinsala. Bigla, pumasok ang isang nurse sa silid para sabihin sa kanila na nawawala si Yue. Nagulat si Han nang marinig ito, at sinabi ni Yue kay Han na inutusan sila ng kanilang master na hanapin ang mga parasite worm sa kanilang sarili. Dahil may kinalaman ang pagkawala ni Bai sa mga parasite bug, naniniwala si Yue na umalis si Ifan para hanapin si Bai at ang mga parasite bug. Sinabi ni Han kay Ifan na si Bai ay isang mahalagang koneksyon dahil ang mga parasite bug ay maaaring magparami ng asexually. Pero kung mahahanap nila ang queen bug para patayin nito, mapapatumba nila ang lahat ng bug ng sabay-sabay. Sigurado si Han na may nalaman si Ifan, kaya umalis siya para mag-imbestiga ng mag-isa. Pagkatapos ay sinabi ni Yue kay Han na mayroon pang iba, at ito ay ang katotohanang binawasan ng organisasyon ng Guardian ng 100 puntos ang kanilang team. Nagtanong si Han kung bakit nila ginawa ito, at sinabi ni Yue na dahil ito kay Shutong na siyang tumapos ng misyon. Lahat din ng ibang team ay binawasan ng puntos dahil nabigo sila sa misyon. Galit na galit si Han na isinasapanganib nila ang kanilang buhay sa digmaan, pero gumagawa ng maruruming paraan ang asosasyon sa kanilang likuran. Idinagdag ni Wei na hindi lang puntos ang binawas nila dahil kinuha rin nila ang bangkay ng Wanderer nang walang iniiwan. Lumalabas na lahat ng materyales ay inilipat pabalik sa gusali ng organisasyon ng mga Guardian. Tinanong ni Han kung may sinabi si Shutong tungkol dito, at sinabi ni Wei na binanggit ng kanilang master na ito ay isang alitan sa pagitan nila at ng mga Guardian, kaya walang ibang makikialam. Nang marinig na walang makikialam, napagtanto ni Han na lihim na sinasabi sa kanila ng kanilang master na sinusuportahan niya sila. Agad na nagpasya si Han na oras na para pumunta sa gusali ng asosasyon upang bawiin ang kung ano ang sa kanila. Nagsasaya ang mga nasa asosasyon nang biglang buksan ni Han at Yue ang pinto. Sumigaw si Han ng buong lakas na hinihiling na lumabas si Yue. Inasar ng isa sa mga tauhan ni Hu si Han, tinatanong kung bakit siya naroon gayong maaari naman siyang magpasabi. Sinabi ni Han sa lalaki na sabihin kay Hu na lumabas, at nagpasya ang lalaki na atakihin si Han. Gayunpaman, pinatumba siya ni Han sa isang kamay, at inilabas niya ang kanyang aura para ipakita ang kanyang galit. Natakot ang iba dahil hindi sila makapaniwala na pinabagsak ni Han ang kanilang kasamahan sa isang sampal lang. Ang ilan ay nirecord din ang away, nagbabantang ipadala ito sa mga nakatataas upang ipakita sa kanila kung paano hindi sumusunod si Han sa mga patakaran. Tumayo muli ang lalaki kanina at sinubukang atakihin si Han gamit ang isang kutsilyo, ngunit hinawakan siya ni Han na parang wala lang. Abala siya sa paghahagi sa lalaki nang sa wakas ay lumitaw si Hu, sinasabihan si Han na itigil ang kanyang ginagawa. Inasar siya ni Han, sinasabing sa wakas ay ipinakita na niya ang kanyang basurang mukha. Tinanong ni Hu si Han kung ano ang gusto niya, at sumagot si Han na gusto niyang humingi ng tawad si Hu sa kanya at sa kanyang team.
Ngunit sumagot si Hu na niloloko lang ni Han ang kanyang sarili. Tinanong ni Hu ang kanyang mga tauhan kung naipadala na ba nila ang na-record na video sa headquarters, at sumagot sila ng. Sa katunayan, ipinadala ito kay Suming Suan, na siyang vice head ng supervisory department. Buong kumpiyansang sinabi ni Hu kay Han na tapos na siya dahil sa sandaling malaman ng headquarters na nambubugbog siya ng mga tao, siya ay parurusahan. Sinabi ni Yui kay Han na nag-aalala siya sa buong pangyayari, ngunit sinabi ni Han sa kanya na huwag mag-alala dahil sa suporta ni Shutong, walang mangyayari sa kanila. Sakto, nakatanggap si Hu ng balita na sumagot na ang headquarters, at tuwang-tuwa siyang nagtanong kung ano ang tugon. Kinakabahang sinabi ng tauhan ni Hu na ang sagot na natanggap nila ay dapat nilang ayusin ang sitwasyon sa kanilang sarili dahil ito ay isang internal na issue. Pati ang supervisory department ay humangalang sa galing ni Han sa pakikipaglaban at tinanong pa kung gusto niyang sumali sa kanila. Galit na tinanggal ni Hu ang kanyang earpiece dahil hindi siya makapaniwala na pinapaikot sila dahil sa mga basurang burokrata. Tinanong siya ni Han kung handa na ba siyang humingi ng tawad at tinanong siya ni Hu kung ano ang gusto niya. Sumagot si Han na narinig niyang kinuha niya ang material ng Wanderer na pinaghirapan nilang kunin ng kanyang team. Sinabi ni Han na ang gusto niya ay buksan ni Hu ang treasure vault ng organisasyon at hayaan siyang pumili hanggang sa masiyahan siya para sa lahat ng miyembro ng kanyang team. Tumutol si Hu na hindi ito posible dahil naglalaman ang vault ng maingat na piniling mahalagang bagay. Nagulat si Han na tinatanggihan ito ni Hu gayong kakarampot lang naman ang kaya niyang dalhin gamit ang dalawang kamay niya. At doon, napagtanto ni Hu na tama nga si Han dahil kakaunti lang naman talaga ang mga bagay na makukuha ni Han. Pumayag si Hu sa kasunduan ngunit sinabi kay Han na siya lang ang pinapayagang pumasok. At paglabas niya, kailangang kumpirmahin na wala siyang itinagong mahahalagang bagay saan man maliban sa kanyang mga kamay. Pumayag si Han sa kondisyon dahil mayroon siyang alas na siyang storage ring na ibinigay sa kanya ni Shutong. Pagpasok sa vault, isinara ni Han ang pinto at tinanong siya ng isa sa mga tauhan ni Hu kung sigurado ba siyang hindi nila pagsisisihan ang desisyon. Ipinaalam sa kanya ni Hu na naglalaman ang vault ng libu-libong mga bagay, at kahit siya ay hindi makilala ang ilan sa mga ito. Kumpiyansa si Hu na sa oras na pumasok si Han sa vault, maliligaw siya sa loob. Alam na alam ni Hu na hindi rin naman makakakuha ng marami si Han kahit pa makilala niya ang pinakamagandang kayamanan doon. Sumang-ayon ang kanyang tauhan sa kanya na nagsasabing tama si Hu. Habang nasa loob, inilabas ni Han ang isang libro ng pagsusuri ng kayamanan at napagtanto niyang maraming mahahalagang bagay sa vault. Tumingin si Han sa paligid at itinuro ang lahat ng mahahalagang bagay na nasa silid. Hindi siya nagsayang ng oras at inactivate ang singsing para mahigop ang lahat ng mahahalaga sa loob ng vault. Makalipas ang isang oras, nagsisimula ng mag-alala si Hu na nasa loob pa rin si Han. Ngunit biglang lumabas si Han, nagpapasalamat sa paghihintay nila sa kanya. Dali-daling lumapit si Yue sa kanya, tinatanong kung kumusta, at tiniyak sa kanya ni Han na sasabihin niya pagka-uwi nila. Habang paalis ang dalawa, nagtaka si Hu at ang kanyang mga tauhan na walang kinuha si Han. Nagpasya si Hu na tawagan ang vault manager para tanungin. Binanggit ng manager na kumuha siya ng 5 bagay, at nagdiriwang na si Hu na hindi naman marami ang 5 nang sabihin sa kanya ng manager na mali siya dahil kinuha ni Han ang 50% ng lahat ng nasa vault. Nawala sa sarili si Hu nang marinig ito, at nangako siyang hindi niya palulusutin si Han dito dahil dapat ay nanatili na lang siya sa 1 o 2 bagay. Inutusan ni Hu ang kanyang assistant na mag-report sa headquarters, at sumagot ang lalaki na ginawa na niya, ngunit tinanggihan sila na nag-iwan kay Hu na talunan. Pag-uwi ni Han sa bahay, natuwa siyang natapos na nila si Hu, at sinabi niya kung gaano siya kasabik na makita kung susubukan pang maging mayabang ni Hu. Sakto, lumabas si Yu na nakatuwalya lang, at sinabihan si Han na matulog na dahil gabi na. Namula ang mukha ni Han sa gulat, tinanong si Yu kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Yu na mula nang masugatan siya noong huli, nag-aalala na siyang mawala siya. Kaya dahil dito, huwag na raw siyang mag-isip na tumakas. Nasa kalagitnaan sila nito nang pumasok ang isang babae na naka-night dress sa sala. Mabilis na bumaba si Yue mula sa katawan ni Han dahil hindi sila nasabihan na may iba nang nakatira sa bahay. Tinanong siya ni Han kung sino siya, at buong kumpiyansang sumagot siya na sila ang nakatira sa bahay ng kanyang lolo, at hindi nila siya kilala. Gulat na nagtanong si Han kung apo siya ni Shutong, at kinumpirma niya ito, ipinakilala ang sarili bilang si Lingjin. Sinabi ni Lingjin kay Han na kilala na niya siya. At sa buong pag-uusap, tiningnan ni Han ang kanyang stats, at nakitang nagtataglay siya ng isang divine artifact, ang Shenong Cauldron. Nagulat si Han nang malaman na isa siya sa 0 divine artifacts, at tinanong niya kung angkop ba na magsuot siya ng pantulog sa bahay. Sumagot siya na ito ang pinakakomportable para sa kanya kapag nasa bahay dahil ang pananatili sa ganitong paraan ay nakakatulong sa kanya na makahanap ng inspirasyon para lumikha. Tinanong siya ni Wei kung ano ang ibig niyang sabihin at ipinahayag niyang isa siyang sikat na nobelista. Humingi ng paumanhin si Lingjin kay Wei sa pagsira sa kanilang sandali, ngunit tinanong kung gusto niyang magpatuloy.
Nag-aalangan si Wei na sumagot, at sinabi ni Ling Jin sa kanya na kung hindi, baka agawin niya ang kanyang posisyon. Susugod na sana siya kay Han nang pigilan siya ni Yue, pinaalalahanan na kakikilala pa lang niya kay Han, at wala pang emosyonal na koneksyon sa pagitan nila. Sumagot si Ling Zhen na walang nangangailangan ng emosyonal na koneksyon para bumuo ng kontrata, at nagulat si Yue nang marinig ito. Kinumpirma ni Han na nagtataglay ng kabanalan si Ling Zhen, at kung makikipagkontrata siya sa kanya, magagamit niya ang kanyang kakayahan upang gisingin siya sa pangalawang pagkakataon. Agad itong nagpasigla kay Ling Zhen, at agad niyang hinawakan ang kanyang damit para punitin ito upang masimulan na nila ang kontrata. Nalilito si Han sa buong pangyayari, at tinanong niya kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Sumagot siya na sinusubukan niyang simulan ang tungkol sa kontrata, at tinanong siya ni Han kung ano ang kinalaman nito sa paghuhubad niya ng damit. Sumagot si Ling Zhen na sa lahat ng kanyang mga libro, ang pagpirma ng kontrata ay nangangailangan ng malapitang kontak bago ito makumpleto. Napabuntong hininga sa inis si Han, sinabing sa wakas ay naiintindihan na niya ito, at mukhang kailangan niya itong iligtas. Pagkatapos ay ginamit ni Han ang Divine Radiance para ilabas ang kanyang Second Awakening na nagtanggal sa kanyang pantulog, at naramdaman niyang may mainit na daloy na pumapasok sa kanyang katawan. Naging matagumpay ang awakening, at nagising ni Ling Zhen ang kanyang highest class na contract spirit. Lumalabas na ang Shannon Cauldron ay kayang i-refine ang mga bagay sa kanilang tunay na esensya. Natigilan si Han nang makita niya ito dahil nangangahulugan itong kayang kumuha ng spiritual energy ang talento ni Ling Zhen. Nangangahulugan ito na madali siyang makakakuha ng purong spiritual energy para makabreakthrough sa mas matataas na antas sa hinaharap. Dahil mukhang maganda naman ang kanyang talento, iminungkahi ni Han na subukan nila ito kaagad. Sinabihan naman ni Yue ang dalawa na mauna na habang kumukuha siya ng tubig. Habang kumukuha siya ng tubig, nakarinig siya ng mga kakatwang bagay mula sa dalawa na para bang may pinapasok sila sa isa't isa. Mabilis na bumalik si Yue para lang makita na nagre-refine ng mga materyales ang dalawa at inilalagay ang mga ito sa cauldron. Matapos ang refinement, isang spiritual energy pill ang nabuo at ipinaliwanag ni Han na sa pag-inom nito, tataas ang kanyang spiritual energy ng hindi bababa sa 1%. Namangha si Wei dito pero biglang tinulak ni Ling Zhen si Han sa sahig, sinasabing hindi pa tuluyang nawawala ang apoy sa loob niya. Hinawakan ni Ling Zhen si Han, sinasabing tulungan niya ito. Nagpanik si Han at hinikayat si Yu na tulungan siya, pero pati si Yu ay sumali na rin sa kanya. Ibinuhos ng dalawa ang lahat kay Han, at sila ay nagkaroon ng isang mapusok na sandali. Kinabukasan, nagising si Han na pagod sa ginawa ng dalawa sa kanya. Pinuri siya ng dalawa, sinabing ginawa niya talaga ang lahat ng kanyang makakaya. Mabilis na binaliwala ito ni Han, sinabing oras na para gawin nila ang kanilang dapat gawin. Tinanong siya ni Ling kung anong gagawin ang tinutukoy niya, at isiniwalat niya na hahanapin nila ang Queen Bug at ang mga nawawalang miyembro ng team. Tinanong ni Ling Zhen si Han tungkol sa nawawalang tao, at inilabas ni Yue Hui ang larawan ni Bai. Pagkakita ni Ling Zhen sa larawan, isiniwalat niyang nakita na niya si Bai dati dahil madalas itong sumayaw sa mga nightclub. Tinanong siya ni Yue Hui kung paano niya nalaman ito, at isiniwalat na madalas din siyang pumunta sa parehong nightclub, at ang nightclub na iyon ay ang Breeze Nightclub, ang pinakamalaking club sa lungsod. Natuwa si Han nang marinig niya ito dahil hindi niya inaasahan na makakahanap sila ng lead agad-agad. Pagkatapos ay naglabas si Han ng isang canister, at iwinisik ang laman nito sa kanila, sinasabing oras na para pumunta sa nightclub. Nandiri ang dalawa sa amoy ng iwinisik niya sa kanila, at tinanong nila kung ano yon. Isiniwalat ni Han na ito ay hawthorn flower spray, kung saan napakasensitibo ng mga insekto. Sa katunayan, kapag naamoy nila ito, nagiging irritable sila at nagwawala pa nga. Pagdating sa club, lumapit si Han para kausapin ang bartender. Tinatanong kung may kilala siyang babaeng nagdangalang Bai, pero binanggit niya ang alias nito. Sa sandaling marinig ito ng bartender, agad siyang nagseryoso. Sa kanilang pagkagulat, itinaas ng bartender ang isang bote ng alak, at sinabi sa lahat na nangako si Han na magbabayad para sa lahat ng naroroon. Nagwala ang mga tao, ipinagdiriwang ang libreng inumin habang si Han ay litong-lito. Tinanong niya ang bartender kung anong nangyayari, at isiniwalat ng bartender na noong nakaraang araw, may isa pang bisita na dumating. Umorder siya ng maraming inumin tapos sinabing may magbabayad, binanggit ang pangalan ni Bai para bayaran ang utang. Nagulat si Wei nang marinig ito, at tinanong niya si Han kung sino kaya yon. Sinabihan siya ni Han na huwag masyadong isipin dahil sigurado siyang si Ifan yon. Isiniwalat ng bartender na may iniwan si Ifan para sa kanya, at sinubukan niyang tingnan ang loob ng kahon pero hindi niya ito mabuksan. Kinuha ni Han ang kahon at madali niya itong nabuksan para makahanap ng isang sulat. Sa sulat, isiniwalat ni Ifan na matagumpay nilang na-explore ng kanyang kapatid na si Yiming ang isang kalapit na guho. At nang bumalik sila, ginantimpalaan siya ng organisasyon ng mga Guardian. Pagkatapos ay pumunta ang buong team sa Breeze Ballroom para magdiwang. Pagkalipas ng isang buwan, muling itinalaga si Yiming sa frontlines dahil sa mga espesyal na dahilan. At mula noon, wala na silang narinig mula sa kanya.
Sa parehong buwan, si Hugh, na siyang deputy captain, ang pumalit sa mga tungkulin ng kapitan. Tinapos niya ang sulat sa katotohanang mauubos lahat ang mga parasite worm kung mapapatay ang Queen Bug. Lubos na nalilito si Ling Zhen sa sulat, at tinanong niya si Han kung ano ang sinusubukang sabihin ni Ifan sa kanila. Binanggit ni Han na ang paghahati ng mga queen insect ay nagsimula noong Pebrero, at sa kasalukuyan, may kabuang 7 parasito. Sa wakas ay naintindihan na ni Ling Zhen ang sinasabi ni Han, at sinabihan sila ni Han na hintayin siya habang gagamit siya ng banyo. Pagpasok sa banyo, nilagpasan niya ang isang lalaki para mabilis na gawin ang kanyang sadya. Bigla, nag-react ang lalaki sa amoy ng hawthorn flower na nasa kay Han. Sumugod siya kay Han sa galit, ngunit madali siyang naitulak ni Han nang hindi man lang gumagalaw. Natumba ang lalaki sa sahig, at lumabas ang parasito mula sa kanyang katawan. Hinawakan ito ni Han at pinisa bago sumugod ang dalawang babae sa kwarto. Tinatanong si Han kung ano ang problema. Sinabi ni Han sa dalawa na na-infect ng parasito ang lalaki, na siyang may-ari ng ballroom, pero naasikaso na niya ito. Dahil may 7 parasito sa kabuuan, napaisip si Yu kung saan napunta ang iba. Pagkatapos ay sinabi ni Ling Zhen na posibleng na-parasitize na rin ang mga miyembro ng team ni Yiming. Iminungkahi ni Han na umalis sila sa club para maghanap ng mga bagong clue, at bigla, may isa pang lalaking sumugod kay Han na may espada. Iniwasan ni Han ang atake bago niya ito sinipa sa sahig. Nakakagulat, na-parasitize din siya, ngunit mabilis na sinira ni Han ang parasito bago ito makatakas. Nakilala ni Yu ang lalaki sa sahig at sinabing isa siya sa mga tauhan ni Hugh. Dito na napagtanto ni Han na lahat ng mga taong na-parasitize ay konektado sa Breeze Ballroom, simula kay Yiming, ang may-ari ng ballroom, at si Bai. Sa madaling salita, lahat ng naapektuhan ay nakapunta sa ballroom, at lahat sila ay konektado sa isang tao, si Hugh. Kasabay nito, nalaman ni Han kung saan pupunta si Ifan, at ito ay walang iba kundi sa lugar ni Hugh. Abala si Hugh sa pakikipagsaya sa isa sa kanyang mga babae nang pumasok si Ifan sa kwarto na galit na galit. Sumigaw si Ifan kay Hugh, sinasabing pinatay niya si Yiming at kinuha rin ang kanyang posisyon, habang ginagamit ang parasite bug para apihin at supilin ang mga may talentong awakened at spirit bonder. Galit na galit si Ifan na kahit ginawa na ni Hugh ang lahat ng ito, malaya pa rin siyang nakakadala. Inasar ni Hugh si Ifan, sinasabing kalilipas lang ng kamatayan ng kanyang babae, at sa halip na magtago para pag-isipan ang kanyang buhay, lumalabas siya para magalit sa kanya. Sumigaw si Ifan kay Hugh, sinabing kasalanan niya ang lahat ng nangyari, at nandyan siya para makipag-ayos ng kwentas. Nagpatuloy sa panlalait si Hugh, sinasabihan si Ifan na sisihin ang kanyang babae sa kawalan nito ng swerte sa halip na sisihin siya. Tinanong din ni Hugh si Ifan kung hindi ba siya natatakot sa mga reinforcement dahil nakatayo lang siya doon at nakikipagtalo sa kanya. Bago pa man malaman Ifan, dumating ang mga tauhan ni Hugh sa eksena at inutusan ni Hugh ang kanyang mga tauhan na patayin si Ifan dahil hayagan niyang inatake ang isang mahalagang miyembro ng organisasyon ng mga Guardian. Nang mapagtantong susugurin na siya, inihanda ni Ifan ang sarili na labanan ang mga goons, ngunit pumasok si Han sa tamang oras, at isang tira lang ay napatumba ang lahat ng mga tauhan. Parehong nagulat si Hugh at Ifan na makita si Han. Tinanong siya ni Ifan kung bakit siya nandoon, at tinanong siya ni Han kung buhay pa ba siya kung hindi sila dumating para iligtas siya. Walang masabi si Ifan dahil alam niyang tama si Han. Tinanong ni Hugh si Han kung sigurado ba siyang papanig kay Ifan, at nagbigay lang ng babala si Han sa mga tauhan ni Hugh, sinasabing huwag silang mamatay para sa kanya dahil ito ay personal na pag-uusap sa pagitan niya at ni Hugh. Gayunpaman, tumanggi sila at nagpasya na si Han na lang ang atakihin. Dahil nakapili na sila, hindi nag-atubili si Han na bugbugin sila isa-isa. Ilang sandali lang, lahat sila ay bagsak na, at kahit si Ifan ay natigilan dahil hindi pa nagtatagal, pero mukhang na-master na talaga ni Han ang kanyang martial arts. Mabilis na tinawag ni Ling Jin ang pansin ni Han sa katotohanang sinusubukang tumakas ni Hugh, at hinabol siya ni Han na may layuning pumatay. Sinuntok siya ni Han ng malakas sa dibdib, na nagpatumba sa kanya sa sahig. Pagbagsak ni Hugh sa sahig, isang parasite bug ang lumabas mula sa kanyang ulo, at bago ito makatakas, pinisa ito ni Han. Gayunpaman, hindi lubos na nasiyahan si Han dahil hindi ito ang Queen Bug. Nagwala ang mga tauhan ni Hugh nang mapagtanto nilang patay na si Hugh, at nagsimula silang sumigaw kay Han, tinatanong kung nawala na ba siya sa sarili. Nang makita ni Han na sa kanya na ibinabato ang pagkamatay ni Hugh, napagtanto niyang nahulog sila sa isang patibong. Isang oras bago iyon, isang babaeng katulong ang pumasok sa opisina ng City Lord para magbigay ng dokumento na pipirmahan, para lang makita ang Queen Parasite na nakausli sa kanyang ulo. Ang sumunod ay ang sigaw ng babae, ngunit walang sinumang nakarinig sa kanya. Pabalik sa lugar ni Hugh, sinabihan ni Han ang kanyang mga kasamahan sa team na umalis at hanapin si Shutong dahil siya lang ang makakatulong sa kanila na malutas ang kasalukuyang krisis. Gayunpaman, ipinaalam nila sa kanya na anuman ang mangyari, mananatili sila sa kanyang tabi. Kasabay nito, naglabas ang City Lord, si Kang Chuan, ng arrest warrant para kay Han, at mumiti siya ng masama dahil hindi niya inaasahan na kakagatin kaagad ang kanyang pain.
Aalis na sana si Han sa kanyang mga kaibigan nang isang matandang lalaki ang lumitaw sa kalangitan na nakasakay sa isang kakaibang sasakyang panghimpapawid. Isiniwalat ng matanda na alam niyang kapapatay lang niya ng isang mahalagang miyembro ng organisasyon. Inutusan niya si Han na lumuhod, at kahit ayaw ni Han, pinatumba siya sa sahig ng aura ng lalaki. Samantala, nakikipagpulong si Xiang kay Shutong, ngunit hindi siya pisikal na naroroon. Gumagamit si Xiang ng isa sa kanyang mga avatar para sa pulong, at nang tanungin ni Shutong na ibunyag ang tunay niyang intensyon, tumanggi si Xiang, sinasabi kay Shutong na ang kanyang alagad ay nahuli na at formal na dadakpin kinabukasan. Muntik nang magwala si Shutong para atakihin ang avatar hanggang sa mapaalahanan siyang masasayang lang ang oras. Walang pagpipilian si Shutong kundi umatras, ngunit ipinaalam niya kay Xiang na marami pang sorpresa ang darating. Pagkaalis ni Xiang, tinanong ni Lin si Shutong kung may plano ba siyang iligtas si Han, at isiniwalat ni Shutong na marahil ay nabigyan niya ng labis na bentahe ang mga kalaban. Galit siya na sa pagdakip kay Han, akala nila makokontrol nila siya, samantalang si Han ay maaaring isang patibong din na inihanda niya para sa kanila. Sinabi ni Shutong kay Lin na ang buhay ay parang chess, at pinuri niya si Han sa kanyang pagsusumikap sa ngayon. Sa selda ni Han, tinanong siya ng matandang lalaki kanina kung handa na siyang umamin, pero sinabi ni Han sa matanda na wala siyang kasalanang aminin. Sinuntok siya ng lalaki sa dibdib, sinabing gumising na siya dahil walang darating para iligtas siya, kasama na si Shutong. Inihayag ng matanda na dalawa lang ang pagpipilian ni Han, at ang una ay sumali sa kanila. Sinabi niya na wala silang pakialam kung sino siya o kung ano ang ginawa niya, pero dapat niyang tingnan sila bilang kinabukasan habang si Shutong ang nakaraan. Ang pangalawang pagpipilian ay manatili sa kanyang kalagayan at harapin ang gilotina sa susunod na araw. Sinabi ni Han sa matanda na sa wakas ay naintindihan na niya na ang fourth stage parasite worm ay natuklasan ni Yiming at dinala pabalik sa lungsod. Sinabi sa kanya ng matanda na maaari niya itong tingnan sa ganoong paraan, at sinabi niya kay Han na hindi kaaway ang bug basta't ginagamit ito ng tama. Sabi ng matanda, maaari pa itong maging pinakamakapangyarihang kasangkapan, at sinabi ni Han sa lalaki na sa wakas ay naintindihan na niya kung paano siya dapat pumili. Lumapit ang matanda para pakinggan ang sasabihin niya, at sinabi ni Han na pinipili niya ang pangatlong opsyon, na ikinagalit ng lalaki. Kinabukasan, isa sa himpapawid sa telebisyon ang pagbitay kay Han para sa krimen na pagpatay sa isang mahalagang tao sa organisasyon. Naabisuhan si Chuan na nakahanda na ang lahat, at sa oras na dumating ang takdang panahon, magpapatuloy ang pagbitay ayon sa plano. Tinanong ni Chuan kung nahuli na ang mga kaibigan ni Han, pero sabi ng opisyal ay hindi, na nagsasabing tuso ang tatlo dahil malamang nagtago sila sa villa. Inutusan ni Chuan ang lalaki na hanapin ang mga tumakas, ngunit kasabay nito, nag-aalala si Chuan na masyadong kalmado si Han, na nangangahulugang maaaring may alas siya. Sa kabilang banda, hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pag-aalala si Han dahil ang kanyang master ang nagsabi sa kanya na hayaan ang lahat na mangyari. Kumbinsido siyang naplano na ng kanyang guro ang lahat. Ang mga manonood na naroroon upang saksihan ang pagbitay kay Han ay pawang natigilan dahil naaalala nila na isa siyang talentadong may mataas na antas. Sakto namang lumitaw si Chuan upang kausapin ang mga tao, at lahat sila ay nagulat nang malaman na personal siyang dumating. Sinabi ni Chuan sa lahat na pumatay si Han ng napakaraming tao, at nakipagsabuatan pa para magdala ng mga parasite bug sa lungsod. Sa pagsasabi nito, nakuha niya ang opinyon ng lahat pabor sa kanya, at sumang-ayon sila na kailangang mamatay si Han sa paggawa ng ganoong mga krimen. Napangiti si Chuan dahil napagtanto niyang lahat ay naaayon sa kanyang gusto, at inutusan niya ang opisyal ng pagbitay na magpatuloy. Tanging takot lang ang nararamdaman ni Han habang pinapanood ang higanting talim na nakabitin sa ibabaw ng kanyang ulo, handang pugutan siya anumang oras. Nakakagulat na hindi gumagana ang makina, na nag-iwan sa opisyal ng pagbitay na lubos na nalilito kung ano ang nangyayari. Agad na naisip ni Chuan na may gumagalaw sa makina, at hinihiling niyang malaman kung sino ito. Sakto namang lumabas si Siding mula sa karamihan kasama ang kanyang mga bantay. Sinasabi kay Chuan na hindi niya matatanggap ang parusa dahil si Han ang kanyang tagapagligtas. Nagalit si Chuan nang makita ito, at tinanong niya si Siding kung nakikialam ang kanyang pamilya sa pagbitay. Kasabay nito, lumitaw ang mga miyembro ng team ni Han mula sa ilalim ng kanilang mga hood. Sinasabi kay Chuan na hindi sila sang-ayon sa kanyang desisyon. Samantala, sinasabi ni Xiang kay Shutong na natalo na siya sa laro, dahil nasa gilotina na si Han, ngunit tiniyak sa kanya ni Shutong na hindi pa tapos ang laro. Sabi ni Shutong, masyado pang maaga para gumawa ng konklusyon, at nagpasya si Xiang na panoorin kung ano ang mangyayari. Nakatanggap naman ng tawag si Shutong na nagsasabing nabigo silang matukoy kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Gayunpaman, nalaman niyang may natuklasan silang isang organisasyon na nasa likod ng lahat, at ang organisasyon ay tinatawag na Dawnbreak. Pabalik sa lugar ng pagbitay, nagulat ang mga manonood na may biglang lumitaw para guluhin ang lahat. Napagtanto ng mga tao na naging komplikado ang lahat sa paglahok ng pamilya Xiang. Sinabi ni Siding sa lahat ng nanonood na nilinlang sila ni Chuan,
at ipinaalam niya sa kanila na si Han ay hindi kriminal dahil siya ay tunay na tagapagtanggol ng mga tao. Pagkatapos ay sinabihan sila ni Siding na tingnan ang screen sa kanilang harapan. Sa screen ay may video ni Han na tumatalo sa mga halimaw na Zerg habang pinoprotektahan ang mga tao. Ipinaalam ni Siding sa kanila na si Han ay makabayan, at imposibleng ang isang taong nagpoprotekta sa mga tao tulad niya ay biglang magiging isang taksil. Sakto namang lumitaw muli sa eksena ang matandang lalaki kanina, at sa isang dumadagundong na napakalakas na boses, sinabihan niya ang lahat na manahimik. Ipinaalam niya sa kanila na ang pagbitay kay Han ay kanilang misyon sa Dawnbreak, kaya walang sinuman ang pinapayagang makialam. Nagpakawala ang lalaki ng isang higanting palad na nakatutok kay Han para patayin siya, ngunit naharangan ang kanyang atake, at bigla siyang tinamaan ng napakalakas kaya tumilapon siya. Tinalo siya ng atake at kalaunan ay pinatay siya, na ikinagulat ng lahat dahil hindi nila alam kung sino ang umatake sa kanya. Tumingin si Siding sa kanyang gilid at nakita si Shutong na umaalis sa eksena. Gayunpaman, hindi matatanggap ni Chuan na natalo na siya. Sumugod siya kay Han para patayin ito, ngunit nakawala si Han dahil kumilos na ang kanyang master, kaya nasa kanya na rin gumawa ng aksyon. Madaling naiwasan ni Han ang atake ni Chuan, na nag-iwan kay Chuan na lubos na natigilan sa kanyang pambihirang bilis. Bago pa niya malaman ang nangyayari, lumitaw si Han sa kanyang likuran at 2 beses siyang sinampal sa ulo, na nagpatumba sa kanya. Tulad ng inaasahan, lumitaw ang reyna sa kanyang ulo, at bago pa ito makatakas, hinawakan ito ni Han para pisain. Nagulat ang lahat nang makita nilang pinapatay ni Han ang isang bug na lumabas mula sa ulo ng City Lord. Pagkatapos ay itinaas ni Han ang bug sa ere upang ipaliwanag sa lahat na sinusubukan ng bug na guluhin ang sangkatauhan. Ipinaalam niya sa kanila na lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kapakanan ng sangkatauhan. Sa wakas ay napagtanto ng mga tao na kakaiba ang hitsura at kilos ng City Lord dahil sa mga parasitic bug. Sa wakas ay lumitaw si Shutong, tinatanong si Han kung naramdaman niya ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan sa pagkakataong ito. Inaamin ni Han na gusto niya ang paraan ng paglilinis ni Shutong sa kanyang mga gulo, ngunit sinabi niya sa matanda na gusto na niyang magsimulang kumilos ng mag-isa. Tiniyak ni Shutong kay Han na magaling ang ginawa niya dahil patay na ang Queen Bug, kaya patay na rin ang iba pang mga bug. Gayunpaman, ipinaalam niya kay Han na hinarap niya ang lahat ng ito ng may kamay na bakal, at dahil dito, wala silang nakitang bakas ng Dawnbreak. Bago ito kay Han, at tinanong niya ang kanyang master kung ano ang Dawnbreak. Sinabi sa kanya ng lalaki na ito ay isang misteryosong organisasyon na nakapasok sa kanilang mga tagapagtanggol, ngunit wala pa silang nakalap na karagdagang impormasyon tungkol dito. Nagulat si Han nang malaman niyang mayroong isang organisasyon na nagtatago sa kanilang hanay. Sakto namang dumating si Ifan upang ibalita ang malungkot na balita na natagpuan nila ang katawan ni Bai. Lumalabas na may kabuang mahigit 1,000 katao ang namatay mula sa pagsalakay ng mga parasito. Tila, nagplano sila ng isang sea burial para sa mga apektadong tao. At tulad ng sinabi, kasama si Bai sa mga inihimlay sa dagat. Habang papalayo ang kabaong ni Bai, humingi ng paumanhin si Han dahil hindi niya ito naprotektahan ng maayos. Sa isang nakakagulat na pangyayari, biglang naging asul ang katawan ni Bai. At habang idinidilat niya ang kanyang mga mata, isang bug ang lumabas mula sa kanyang bibig, ngunit walang nakakaalam na nabuhay siyang muli. Nang maglaon noong Oktubre, tinanong ni Shutong si Han kung umabot na ba siya at ang kanyang mga contracted spirits sa Tier 3 at sinabi niyang, kahit si Ling Zhen, na sumali kalaunan, ay umabot na rin sa 3rd tier. Bukod pa rito, nagising na ni Wei ang maraming karagdagang piyesa ng musika na balak sanay ni Han sa hinaharap. Pagkatapos ay nimisyan ni Siding si Han, hinihimok siyang gumawa ng kontrata sa kanya kapag nagising na siya. Ngunit ipinaalam ni Han sa kanya na gumagawa lamang siya ng kontrata sa mga espiritu na may banal na katangian dahil nag-aalok sila sa kanya ng pinakamalaking tulong. Nang marinig ito, umaasa na lang si Siding na magigising siya na may banal na katangian. Dahil naabot na ni Han ang 3rd tier, ipinaalam sa kanya ni Shutong na wala na siyang matututunan sa mga lungsod sa likuran, at tinanong niya kung mayroon siyang mga plano. Ipinaalam ni Han sa kanyang master na gusto niyang magpatuloy sa pagpapalakas. At nang marinig ito, sinabi ni Shutong sa kanya na kukontakin niya si Wei para mag-ayos ng eroplano na magdadala kay Han sa frontline para sa karagdagang pagsasanay. Tila, malapit nang makipaglaban ang unang distrito sa huling malakihang labanan ng taon sa mga spesi ng insekto, kaya magandang pagkakataon ito para sa kanya. Gayunpaman, ipinaalam ni Shutong kay Han na hindi siya pupunta para sa isang training regimen na nangangahulugang hindi sasama sa kanya sina Ling Zhen at Yue. Sinabi ni Shutong kay Han na may mas maganda siyang plano sa pagsasanay para sa mga babae, at tiniyak ni Han sa kanyang master na handa siyang sumunod sa anumang sabihin nito. Samantala, sa frontlines, isang partikular na team na pinamumunuan ng isang lalaki, si Xiaoya, ay dumaranas ng matinding pagkalugi, at nasa gitna sila ng pagtatalo nang dumating si Han sakay ng isang military chopper. Bumaba si Han mula sa chopper at lumapit kay Xiaoya upang magpakilala, sinasabi sa kanya na siya ang bagong sundalo na ipinadala sa kanyang team.
Nagulat si Xiaoya na si Han lang ang nandoon na walang kasamang contract spirit. Galit si Xiaoyao at sinigawan niya si Han, tinatanong kung handa na siyang mamatay sa larangan ng digmaan. Isa sa mga kasamahan ni Xiaoyao, si Zhang, na isa ring team leader, ay hinimok si Xiaoyao na kumalma, tinitiyak sa kanya na si Han ay hindi isang mahinang sundalo. Sinabihan niya ang kanyang boss na tingnan ang mga bagong damit ni Han na nangangahulugang galing siya sa lungsod. Gayunpaman, lalo lang itong ikinagalit ni Xiaoyao dahil naniniwala siyang para na ring sinasabi na siya ay basurahan at alam niyang palaging nagdudulot ng gulo ang mga maharlika. Matapos ang isang maikling pagtatalo kung sino ang kukuha kay Han o hindi, sa wakas ay sinabihan siya ni Zhao Yu na sumunod sa kanya upang makilala ang natitirang bahagi ng team. Sa kanilang daan, nagkakilala sila at ipinaalam sa kanya ni Zhao Yu na isa siyang Tier 4 awaken. Ilang sandali pa, dumating sila sa kinaroroonan ng team at ipinakilala siya ni Zhao Yu kina Shaifeng at Zhao Qian, ang kanyang mga bagong miyembro ng team. Hindi nag-aksaya ng panahon si Xiao Qian sa paglandi kay Han, sinasabihan siyang tulungan siyang tanggalin ang kanyang coat. Pagkatapos niyang paglaruan si Han, sinabi niya kay Xiao Yu na may posibilidad na dinala ni Han ang kanyang contracted spirit sa materialized form nito. Nagpakilala si Han sa team at sinabi sa kanila na may dala siyang maliit na regalo para sa team. Inilabas niya ang Tier 6 armor mula sa kanyang storage space at ibinigay ito sa team, na lubos na ikinagulat nila. Nagdiwang na parang mga bata sina Shaifeng at Xiao Qian, pero sinabi ni Xiao Yan na hindi niya kailangan ng armor dahil isa siyang mech operator. Sa kaloob-looban, iniisip ni Xiaoya kung saang dakilang pamilya nagmula si Han. Pagkatapos ay umalis si Xiaoya upang kunin ang mga supply para sa misyon habang sinasabihan ang natitirang bahagi ng team na magsimulang maghanda. Pagkaalis niya, tinanong ni Han kung totoong mech operator ang kapitan at kinumpirma ito ng dalawa na nagsasabing ang kanyang contracted spirit ay dalubhasa sa mechanized combat na nagpapahintulot sa kanyang magpilot ng mga mech para sa mga long-range na laban. Gayunpaman, galit siya sa mga matataas na opisyal na sinasayang ang kanilang mga posisyon. Katatapos lang nilang sabihin ito bago nila naisip na maaaring isang maharlika si Han at humingi ng paumanhin sa kanya ang babae. Ilang sandali pa, lumitaw si Xiaoyo na nagsasabing oras na para sa misyon. Papunta sa lugar ng misyon, tinanong ni Han ang kapitan tungkol sa kalikasan ng kanilang misyon at ipinahayag niyang ito ay ganap na pagpuksa. Binanggit niya ang Izanami Serpent Clan na dumarami sa napakabilis na paraan na nagpapahintulot sa kanilang reinforcement speed sa larangan ng digmaan na maging talagang nakakabaliw. Dahil dito, natigil ang labanan sa frontlines laban sa mga piling puwersa ng Izanami Serpent Clan. Gayunpaman, ang pagdating ni Wei isang buwan na ang nakalipas ang bumasag sa pagkapatas na ito. Si Wei lang mag-isa ang sumugod, sinira ang mga sinaunang harang gamit ang kanyang mga kamao, at pinutol ang linya ng supply ng mga reinforcement ng Izanami Serpent Clan na nagpabago sa takbo ng laban. Nagulat ang mga ahas sa pagdating ni Wei, ngunit hindi nagtagal, 4 na Tier 8 Serpent Emperor ang lumitaw para labanan siya. Dinala nila ang kanilang laban sa ibang lugar. Lumalabas na ang kasalukuyang misyon ay inilabas ng 2 distrito, at inutusan silang sirain ang mga pugad ng ahas sa lugar. Habang papalapit sila sa target na lugar, isinuot ni Xiaoyo ang kanyang mechanized armor, at hindi nagtagal ay nakakita sila ng balat ng ahas na nagpanginig sa kanila. Ibinunyag ni Xiaoyao na sa tuwing nakukumpleto ng Izanami Serpent Clan ang isang tier advancement, nagpapalit sila ng balat. Biglang sinabi ni Han sa team na may panganib dahil nagawa ng Serpent Clan na itago ang kanilang mga itlog sa loob ng balat. Bigla na lang, nagsimulang mahulog ang mga itlog mula sa balat. At mula sa pagsusuri ni Xiaoyao sa screen ng kanyang computer, nalaman niyang mahigit 6,000 metro ang haba ng balat at may bilyon-bilyong itlog ng ahas na nakakabit dito. Bigla na lang, nagsimulang mapisa ang mga itlog na naglalabas ng malakas na sound wave at shockwave. Natumba si Xiaoyo dahil sa shockwave habang tinatakpan ng iba ang kanilang mga tainga sa sakit. Nakakagulat na tumalon si Han para subukang iligtas siya. Sinigawan ni Xiaoyu si Han, sinabing mag-focus sa misyon at huwag siyang pansinin, pero halatang hindi makikinig si Han sa kalokohang iyon. Hinawakan niya si Xiaoyu at ang kanyang mechanized suit. Inihagis niya si Xiaoyu pabalik sa tuktok ng bangin, at sinabihan siyang iakyat siya. Nakabalik si Xiaoyu sa tuktok, at lubos siyang namangha sa lakas ni Han. Sinabi ng dalawa sa kapitan na malamang patay na si Han dahil napakataas ng bangin. Napaluhod si Xiaoyao, sinisisi ang sarili sa pagkamatay ni Han, ngunit biglang lumitaw ang kamay ni Han sa gilid. Sinigawan niya ang team na hilahin siya agad dahil hindi pa siya patay. Tinulungan siya ng dalawa na makaakyat at nagdiwang sila dahil buhay pa siya. Pinagalitan siya ni Xiaoya, tinanong kung sulit bang patayin ang sarili para iligtas siya kaysa tapusin ang misyon. Sinabi sa kanya ni Xiaoya na hindi niya dapat kalimutan ang kanilang pangunahing misyon at kinilala ito ni Han sa pamamagitan ng pagsaludo sa kapitan. Bigla nilang napagtanto na napisa na ang lahat ng itlog at naglabas ng napakaraming ahas. Sinabihan ni Xiaoyu ang team na mag-ingat, ngunit napagtanto ni na Shifang at Xiao Qian na patay na sila.
Sumitsit ang mga ahas sa kanila na nagpatakot sa kanila hanggang sa buto. Napagtanto ng babae na sa dami ng mga ahas, wala silang tsansang makatakas. Biglang itinaas ni Han ang kanyang kamay at isang gintong kalasag ang lumabas mula sa kanyang singsing. Naapektuhan ng aura mula sa kalasag ang mga ahas at huminto sila sa pagsugod. Sa katunayan, yumuko ang mga ahas sa team na ikinagulat nila. Sumigaw si Han sa kapitan na sunugin sila habang sila'y mahina at mabilis na sumunod ang kapitan. Nagpakawala siya ng napakalakas na apoy na tumupok sa mga ahas, at pagkatapos niyang gawin yon, tinanong nila si Han kung ano ang ginawa niya sa mga ahas. Ibinunyag ni Han na tinakot niya lang sila gamit ang isang kagamitan. Inamin ng team na hindi siya kapanipaniwala, at napilitan si Zhao Yan na tanungin si Han kung sino siya dahil hindi siya tulad ng ibang mga anak ng maharlika. Kaswal na sinabi ni Han sa lalaki na isa lang siyang Tier 3 awakened at walang espesyal. Bigla, nakatanggap si Zhao Yan ng distress signal sa screen ng kanyang computer. At ibinunyag niyang hindi maganda ang takbo ng misyon para sa ibang mga team dahil ilan lang ang nakatapos nito. Inamin niyang mabibigo rin sana sila kung hindi dahil kay Han. Dahil may kakayahan si Han na payukuin ang mga ahas, naniniwala si Xiaoyo na may pagkakataon silang harangan ang daan ng mga ahas para lipulin sila. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Han at sinabi niya sa team na kung hindi sila tatakbo sa sandaling iyon, sila mismo ang malilipol ng walang awa. Lumalabas na isang nakakatakot na 5th rank na ahas ang biglang lumitaw, at galit na galit ito dahil isa itong tagabantay ng pugad. Si Xiaoya at ang dalawa pa ay nakatayo doon na namamangha at gulat, ngunit si Han ay tumatakbo na. Nang lumingon siya at makitang nandoon pa rin ang tatlo, sinigawan niya sila na kumilos na. Sumang-ayon sa kanya ang dalawa pa na walang paraan para matalo nila ang ahas, at lahat sila ay tumalikod para tumakbo. Nagpaiwan si Xiaoya para protektahan sila, at nagpakawala siya ng malakas na atake sa ahas. Lalo lang itong nagpagalit sa ahas kaya sinakmal nito si Xiaoyu gamit ang bibig, dinurog siya kasama ang kanyang mecha. Iniluwa ng ahas si Xiaoyu, at ang makitang nasira ang kanilang kapitan ay nakakuha ng atensyon ng dalawa pa. Lubos silang natigilan dito na nagbigay ng pagkakataon sa ahas na lapitan sila. Sinubukan din silang sakmalin gamit ang bibig nito, ngunit nakakagulat na isang kalasag ang lumitaw sa paligid nila na humarang sa atake. Akala ng dalawa ay patay na sila, ngunit dito nila napagtanto na suot nila ang baluti na ibinigay sa kanila ni Han. Nagdiriwang pa sila nang magpakawala ang ahas ng nakakatunaw na likido sa kanila, na tumagos sa kalasag, at kalaunay naging itim na alikabok ang dalawa. Nanonood si Han na may takot habang dinudurog ang kanyang mga kasamahan. Nang ibaling ng ahas ang atensyon nito sa kanya, naghanda si Han na labanan ang ahas gamit ang lahat ng kanyang lakas. Sumugod ang ahas sa kanya, ngunit tumalon siya paatras sa huling sandali para iwasan ang atake nito. Tumama ang bibig ng ahas sa lupa, ngunit hindi ito susuko. Hinabol nitong muli si Han. At nang malapit ng kainin si Han, isang espada ang bumaba mula sa itaas, na dumurog sa ulo ng ahas. Nanonood si Han na may takot, iniisip kung sino ang basta nalang pumatay sa 5th tier na ahas na parang wala lang. Isang napakagandang babae ang bumaba mula sa itaas, at nang mapagtantong siya ang nagligtas sa kanya, yumuko si Han para magbigay galang. Ang babae, si Gongyang Jin, ay agad na pinuri ang kagandahan ni Han, ngunit ipinaalam sa kanya na hindi siya mula sa Great Xia. Sinabi ni Jin na galing siya sa lungsod ng kasamaan, na kilala rin bilang lupain ng mga ipinatapon, ang tawag dito ng mga Spirit Contract Master. Noong una ay nalito si Han nang marinig ang lupain ng mga ipinatapon, ngunit matapos itong pag-isipan, napagtanto niyang ang Lower District ang tinutukoy ni Jin. Hindi makapaniwala si Han sa kanyang nakikita dahil si Jin ay isang Yaala rank talent pala, at kasalukuyan siyang isang 8th tier awaken. Bigla siyang lumitaw sa likod ni Han, tinatanong ang pangalan ng kantang tinugtog niya dahil naramdaman niyang lumakas ang bawat cell sa kanyang katawan na nagbigay sa kanya ng lakas para tapusin ang ahas sa isang atake. Sinabi ni Edweri kay Han na dadalhin niya ito pabalik sa Lower District dahil magiging magaling siyang exclusive combat support. Nang marinig ito, umatras si Han, sinasabihan si Jin na kumalma, ngunit naiinis si Jin na isang Tier 3 awakened lang ay lumalaban. Sinabi ni Han sa kanya na hindi pa siya maaaring umalis dahil hindi pa tapos ang kanyang misyon. Tinanong siya ni Jin kung ano ang mangyayari kung sapilitan siyang kukunin, at itinutok niya ang isang kutsilyo sa kanyang leg. Sinasabi kay Jin na kikitilin na lang niya ang sariling buhay. Nakikita kung gaano siya katigas ang ulo, nagpa siya si Jin na tanungin si Han kung gusto niyang sumama sa kanya. Nakita ni Han na may gusto sa kanya si Jin, at naisip niyang mas mabuti kung samantalahin niya ang sitwasyon para matulungan siya ni Jin na tapusin ang kanyang misyon. Sinabi ni Han sa kanya na sasama siya, ngunit sa isang kondisyon, at iyon ay kung tutulungan niya itong tuluyang lipulin ang mga bagong pisang Izanami Swarm sa larangan ng digmaan. Hindi nag-atubiling pumayag si Jin dito dahil inaasahan na niyang hihiling si Han ng isang hangal na bagay. Ipinakita ni Han sa kanya ang mga target na lokasyon sa mapa, at sinigurado niyang wala siyang problema dito. Bigla, may isang madilim na bagay na lumabas sa kanyang likod, na naging dahilan ng kanyang kakaibang pagkilos.
Sumigaw si Jin kay Han, sinabing tumakbo siya dahil malapit na siyang mawalan ng kontrol. Naramdaman ni Han ang demonic aura, at sa halip na tumakbo, inatake niya ito ng purifying energy na nag-alis ng demonic aura. Nang tuluyang kumalma si Jin, tinanong niya si Han kung siya ang tumulong sa kanya, at ipinaliwanag niyang maliit na bagay lang iyon. Tinanong siya ni Han tungkol sa sugat sa kanyang likod, at umamin siyang nasugatan siya ng isang Tier 9 Insect Emperor. Nakatakas siyang buhay, ngunit nag-iwan sa kanya ang ahas ng isang nakatagong pinsala. Tila, ang iniwan nito sa kanyang katawan ay maaaring magtulak sa kanya sa isang estado ng pagpatay. At nang marinig ito, napagtanto ni Han kung gaano nakakatakot ang isang Tier 9 na insekto. Tinanong siya ni Han kung maaari niyang tingnan ang kanyang sugat. Matapos akusahan si Han na sinusubukang samantalahin siya, pumayag din siya sa wakas. Tiningnan ni Han ng malapitan, at ipinaalam niya kay Jin na malalim ang sugat, ngunit magagamot ito. Ginawa ni Han ang kanyang pinakamagaling sa pamamagitan ng paggamit ng healing skill. Isang magandang pakiramdam ang dumaloy sa katawan ni Jin habang ginagawa ito ni Han. Sinabi ni Han sa kanya na pansamantalang napigilan ang demonic aura, ngunit hindi niya ito lubusang matanggal. Iminungkahi ni Han na subukan nila ang cauldron. Nagulat si Jin nang malaman niyang may 2 spirit contract si Han. Ginamit ni Han ang enerhiya sa cauldron at itinutok ang kapangyarihan nito sa apektadong katawan ni Jin. Tulad ng dati, halos himatayin si Jin sa naramdaman. Matapos gawin ni Han, ipinaalam niya kay Jin na kalahati na ang natapos, at tinanong siya ni Jin kung maaari niyang ulitin dahil napakasarap sa pakiramdam. Sinabi ni Han sa kanya na nagamit na niya ang lahat ng kanyang likas na kakayahan para sipsipin ang esensya ng hindi mabilang na bangkay ng insekto para makakuha ng enerhiya. Sinabi ni Han kay Edwin na para gawin ang parehong gawain, kakailanganin niya ng parehong dami ng laman at dugo ng insekto. Dahil ang susunod na gawain ni Han ay lipulin ang Izanami Serpent Clan, hinawakan siya ni Edwin at tumalon patungo sa lugar ng misyon para mabilis nila itong matapos. Samantala, pabalik sa istasyon, sinusubaybayan ni Lin at ng iba pang opisyal ang sitwasyon sa lupa gamit ang mga drone. Nag-aalala sila na lumala na ang sitwasyon bago nila natuklasan ang mga itlog ng ahas, dahil hindi pa ito napipisa, na isang malaking problema. Napagtanto ni Lin na sinasadya ng Zerd na pilitin silang magpadala ng matataas na mandirigma sa larangan ng digmaan, at agad siyang nag-utos na walang sinuman ang dapat ipadala sa frontline sa ngayon. Sa larangan ng digmaan, dumating si Han at Gina sa target na lokasyon. Malapit nang magpakawala ng bagsik si Jin sa mga ahas nang pigilan siya ni Han na kumalma dahil gusto niyang mauna. Tinanong siya ni Jin kung sigurado siya at lumundag siya patungo sa mga ahas habang sinisigurado kay Jin na alam niya ang kanyang ginagawa. Humanga si Jin sa kung gaano kabaliw si Han. Bumaba si Han sa mga ahas at nagsimulang durugin sila ng walang awa. Nakita siya ng drone at nagulat ang mga nasa istasyon nang makitang mag-isa si Han sa larangan ng digmaan. Naniniwala silang lahat na patay na siya. At nang palibutan siya ng mga ahas para patunayan ang kanilang punto, dumating si Edwin para iligtas siya, winasak ang mga ahas sa isang tira lang. Nagpatuloy si Edwin sa pagwasak sa populasyon ng ahas habang sinusuportahan siya ni Han mula sa likuran. Nailabas ni Han ang kanyang buong potensyal sa ikatlong antas, salamat sa suporta ni Edwin mula sa likuran. Nakakuha si Han ng bagong kapangyarihan nang harapin ang mga halimaw, at hindi siya nagsayang ng oras na ilabas ito sa kanila bilang kanyang mga bagong sinusubukan. Nagpakita si Han ng napakalakas na kapangyarihan na kahit si Edwin ay napatahimik. Hindi nagtagal ay napansin ng mga nasa istasyon ang presensya ni Edwin, at agad nila itong nakilala. Lumalabas na nilabanan niya si Wei at ang asawa nito 1 buwan na ang nakalipas, at hirap na hirap silang talunin siya. Akala nila ay umalis na siya sa lugar, ngunit nang makita siya sa screen ay nalaman nila kung gaano sila nagkakamali. Ang mas malala pa, nakipag-ugnayan na siya kay Han. Di nagtagal, natapos ni Han at Jin na ubusin ang mga ahas, at sinabi ni Han kay Jin na magagamit na niyang muli ang Vitality Creation sa pamamagitan ng pagsipsip sa mga katawan sa lupa. Nang handa na ang lahat, sinimulan muli ni Han ang panggagamot, at nakaramdam si Jin ng sakit at sarap sa proseso ng paggamot. Hindi nagtagal ay napansin ni Han ang isang itim na tinik na bumaon sa sugat, at tinanong niya si Jin kung dapat niya itong bunutin o iwanan. Hindi nagsayang ng oras si Edwin at sinabihan siyang bunutin ito, at ginawa ni Han ang sinabi, na nagpakawala ng malakas na alon ng demonyong enerhiya mula sa kanyang katawan.